Nagsisimula ang kwento habang naghahanda ang isang assassin para sa isang misyon. Ang pangalan niya ay Ryota at nagulat siya nang makakita ng isa pang hitman sa malapit, pero ang pinakanakakagulat ay ito ang kilalang silent assassin. Isinumpa ni Ryota ang kanyang kamalasan, pero ayaw niyang hayaan na agawin ng isang malaking tao ang kanyang target at naghanda siyang labanan ito. Wala siyang pakialam sa karangalan dahil alam nilang pareho kung ano ang pinasok nila nang pumasok sila sa negosyo ng pagkitil ng buhay para sa pera. Inilunsad ni Ryota ang kanyang shuriken sa silent assassin, pero hindi siya makapaniwala ng kung paano niya palya ang kanyang target. Umiiwas ang tahimik sa sumunod na atake at sumugod silang dalawa sa isa't isa. Binunot nila ang kanilang mga talam at nagbanggaan ng may matinding lakas. Nagsimula ang labanan gamit ang mga espada, ngunit ang tahimik na assassin ay may isang uri ng kagamitan na nagpapahintulot sa kanya na alisin ang armas ng kanyang kalaban. Dahil wala ng espada, si Ryota ay mabilis na bumaling sa kanyang shuriken sa malapitan, ngunit kahit papaano ay naiwasan ito ng tahimik. Mayroon pa ring isang huling alas si Ryota habang naglalabas siya ng isa pang sandata, ngunit nagulat siya nang biglang nawala ang tahimik sa kanyang harapan. Natakot si Ryota nang makita niyang nagpakita ang kanyang kalaban sa kanyang likuran, ngunit wala nang oras para mag-isip habang napagtatanto niya ang panganib na kinakaharap niya. Pilit na lumalaban si Ryota para sa kanyang buhay, pero malaki ang agwat ng kanilang kakayahan at lalong napagtatanto ito ni Ryota sa bawat atake. Madali niyang napipigilan ang mga atake ni Ryota at sa huli, sumugod din ang tahimik na lalaki. Sinaksak niya ang braso ni Ryota at habang sumisigaw si Ryota sa sakit, binali niya ang kanyang binti. Sigurado si Ryota na nakapagbigay siya ng mas maraming atake sa kanyang kalaban, pero malinaw na wala itong epekto sa tahimik na mamamatay tao. Isinusumpa ni Ryota ang kanyang kamalasan sa huling pagkakataon habang nakikita niyang bumabagsak mula sa langit ang kanyang sariling espada. At nagwawakas ang kanyang buhay. Ang tahimik na tagapatay ay pumasok sa bahay para gawin ang kanyang trabaho, ngunit sa hindi malamang dahilan ay nag-alinlangan siya. Nahirapan siya sandali, ngunit sa huli ay naitaas niya ang kanyang espada bilang paghahanda na tapusin ang buhay ng kanyang target. Bigla na lang, nagbalik tanaw tayo sa bago naging tahimik na tagapatay ang ating bida. Ang kanyang pangalan ay Akira at siya ay nasa isang klase kasama ang ibang mga estudyante. Nag-uusap ang ibang mga estudyante tungkol sa kanilang mga plano para sa araw na yun, ngunit si Akira ay nakahiwalay na nagbabasa ng manga. Sabi ng kaklase niyang si Sato na interesado rin siya sa mga isekai tulad ng binabasa ni Akira. Pero mabilis ipaliwanag ni Akira na binabasa lang niya kung ano ang libre. Hindi man lang kilala ng ibang estudyante si Akira kahit na magkaklase sila buong taon, pero sinabi ng isa pang estudyante na hindi raw kasi siya yung tipo na mapapansin. Hindi na bago kay Akira ang bagay na ito dahil alam naman niya na hindi siya gaanong napapansin sa karamihan ng sitwasyon. Tapos biglang nasira ang cellphone ni Akira at lumitaw ang isang kakaibang bilog ng mahika sa kisame na ikinagulat ng lahat. Gumana ang isang spell at nagulat ang mga estudyante nang mapagtanto nila na napunta sila sa ibang lugar. Nagagalak ang lahat na basta't buhay at dumating ang isang lalaki para sabihin sa kanila na gusto silang makausap ng hari. Wala pa ring ideya ang mga estudyante kung ano ang nangyayari at iniisip nila kung isa itong uri ng palabas. Gusto nilang malaman kung ano ang nangyari, ngunit pinatahimik silang lahat ng salamangkero. Kalmadong nagpapasalamat ang hari sa mga estudyante sa pagtugon sa kanyang panawagan mula sa kanilang malayong mundo at ibinunyag na ang mundong kinaroroonan nila ay tinatawag na Morgan. Kasalukuyan silang nasa kaharian ng mga tao na tinatawag na Redes, ang pinakamalaking bansa sa kontinente ng mga tao. Kasalukuyang inaatake ang mga tao ng mga demonyo at ayon sa Propacia tanging isang bayani mula sa ibang mundo ang nagtataglay ng kapangyarihang talunin ang hari ng mga demonyo. Ang mga estudyante ay lubos na nalilito pero si Akira ay may malawak na kaalaman sa mga kwento ng isekai. Puno ang mga ito ng mga adventurer, bayani, at mga kasanayang napakalakas kaya napangisi si Akira habang nakakaramdam siya ng pananabik para sa kung ano ang naghihintay. Ipinahayag ng salamangkero na oras na para alamin kung sino ang bayani sa kanila at isa lamang ang maaaring maging bayani. Kailangang hawakan ng mga estudyante ang isang kristal na bola at sabihin ang salitang status sa kanilang isipan upang malaman kung ano ang kanilang klase.
Ang unang estudyante ay sabik na humakbang para subukan ngunit nadismaya siya nang malaman niyang hindi siya ang bayani. Ang bayani at isa lamang tagapagsanay ng hayop. Sa kabila ng hindi gaanong kahangahang pamagat, ipinapaliwanag ng salamangkero na ang kanyang panimulang stats ay higit na mataas kaysa sa isang karaniwang tao sa mundong ito at sigurado siya na ang batang ito ay mapupunta sa alamat kasama ng bayani. Sinusubukan din ito ng ibang mga estudyante at binibigyan sila ng mga pamagat tulad ng manggagamot at taga-tanggol ng gayuma. Marami pang estudyante ang natitira ngunit ipinapaliwanag ng salamangkero na kahit bago pa man hawakan ang kristal na bola, makikita na ng mga estudyante ang kanilang stats sa pamamagitan lamang ng pagsasabi ng status sa kanilang isipan. Natuklasan ni Sato na isa siyang wind mage at ibinunyag ni Akira na isa siyang assassin. Sabi ni Sato, bagay na bagay daw sa kanya yon dahil marami sa mga estudyante ang hindi man lang napansin na kaklase nila si Akira. Tapos napansin ni Akira na malaki ang agwat ng kanyang mga stats sa ibang estudyante. Mas mataas ang numero niya kaysa sa kanila at mas marami siyang kakayahan. Si Sato ang susunod kaya hinawakan niya ang crystal ball at namamangha ang lahat nang matuklasan na siya ang bayani. Hindi na ito nakakagulat sa salamangkero dahil may pambihirang stats si Sato. Karaniwan, ang mga tao ay mayroon lamang humigit kumulang 500 na attack power kahit sa pinakamataas na level pero ang kay Sato ay halos doblehin iyon. Hindi rin nagulat ang ibang mga estudyante dahil matalino, malakas sa laro, at sikat naman talaga si Sato. Pagkakita ni Akira sa stats ng bayani, lalo lang siyang naguluhan kung bakit ang taas ng stats niya, lalo na't walang kahit sino man ang malapit dito. Hindi maiwasan ni Akira na makaramdam na may kakaiba at nagtataka siya kung nagsasabi ba ng totoo ang hari tungkol sa demonyong Panginoon. Wala man lang alam si Akira tungkol sa mundong ito kaya ang pagbubunyag ng kakaiba niyang stats ngayon ay maaaring magdulot ng problema. Buti na lang bilang isang assassin, may kakayahan si Akira na tinatawag na itago ang presensya at umaasa siya na makakalabas siya sa sitwasyong ito. Inilunsad ito ni Akira at natuwa siyang makitang nawala siya sa paningin at hindi na siya nakikita ni Sato. Natapos ang pagsusuri sa bowl ang kristal nang hindi na kailangan pang gawin ni Akira kaya nagpatuloy sila sa susunod na hakbang. Bibigyan sila ng anumang kagamitang kailangan nila at may mga silid na nakahanda para tulugan nila. Nagtungo ang lahat sa kanilang mga silid pero napansin ni Akira ang isang kamera sa pasilyo at napagtanto niyang sila ay binabantayan. Hindi sila sinabihan tungkol dito kaya mas lalong nakakasiguro si Akira na may tinatago sila. Nakakita si Akira ng silid na ni isa ay walang nag-abal linisin, na nangangahulugang hindi nila ito pinapahalagahan at malamang na walang makakakita sa kanya. Nakakita si Akira ng ilang damit na maaaring isuot ng isang assassin, mamamatay tao, at naghanda siyang kumuha ng dagdag na impormasyon. Lumabas siya kung saan pinagtibay ng tanawin na talagang nasa ibang mundo sila. Namangha si Akira sa kanyang sariling liksi habang umaakyat sa tuktok ng kastilyo at napagpasyahan niyang malamang na nakuha niya ang tipikal na bonus sa pagkatawag, summoning. Sakto namang may narinig siya at nagtago. Naririnig ni Akira ang hari na tinatawag ang mga estudyante na mga pasaway. Sinabihan siya na ang mga estudyante ay mga bata lamang mula sa mundong walang mahika at hindi sila magiging problema. Natuwa ang hari nang marinig ito at nagpahayag na itutuloy nila ang plano. Ang tanging bilin niya lamang ay hindi dapat payagan ang mga estudyante na makapasok sa kastilyo dahil ayaw niyang masyado silang matuto. Pagkaalis ng prinsesa, nakita natin na tahimik na nakapunta si Akira sa likod ng hari at nakumpirma ang kanyang mga hinala. Hindi niya alam kung ano ang kanilang pakay ngunit alam niyang may binabalak silang masama. Ngayon lang niya lubos na nauunawaan ang tahimik at nakamamatay na kapangyarihan ng kanyang mga bagong kakayahan. Napagtanto ni Akira na madali niyang wakasan ang buhay ng hari. Nakalapit siya sa taong may pinakamaraming bantay sa mundong ito nang walang nakakapansin, at nasa kamay na niya ngayon ang kapalaran nito. Hindi yun ginawa ni Akira at basta na lamang siyang naglaho. Kinaumagahan, masayang nag-almusal ang lahat ngunit nananatiling nakatago si Akira. Iniisip niya kung dapat ba niyang ihayag ang kanyang sarili at sabihin sa lahat ang kanyang nakita, ngunit hindi siya sigurado kung maniniwala sila sa kanya. Sa sandaling yon, sinabi ni Saddle sa lahat na dapat silang magtulungan. Binigyan sila ng malalaking kapangyarihan pagdating sa mundong ito at iniisip niya na dapat nilang gamitin ang mga ito para tulungan ang mga tao. Balak ni Saddle na talunin ang demonyong hari gaya ng sinabi ng hari at gusto niyang tulungan siya ng iba.
Lahat ng estudyante ay naganyak sa kanyang talumpati pero iba ang nakikita ni Akira. Ipinapalagay nilang lahat na kakampi nila ang hari at ang prinsesa at sabik pa silang gawin ang ipinag-uutos sa kanila. Dahil dito, malinaw kay Akira na mahihirapan siyang kumbinsihin sila sa katotohanan. Maya-maya ay ipinakilala ang mga estudyante kay Mithray, ang commander ng mga kabalyero na kilala bilang huling tanggulan. Ang kanang kamay niyang si Giles ay nag-iisip na parang mayabang siya magsalita pero may mas mahalaga silang pag-uusapan. Ibinunyag ni Mithray na magsisimula na ang pagsasanay ng mga bayani at sa loob ng isang buwan ay papasok sila sa isang piitan para subukin ang kanilang mga kakayahan. Si Akira naman ay nananatili sa dilim at napagpasyahang kailangan niyang kumuha ng mas maraming impormasyon tungkol sa piitang ito. Nagpaalam si Mithray saglit at nagulat si Akira nang kausapin siya nito. Hindi kailanman nabigo si Akira na itago ang kanyang presensya kaya nagtataka siya kung may limitasyon ba ito sa tagal na natapos na. Mas lalo pa siyang nagulat nang tiniyak ni Mithray na aktibo pa rin ang kanyang tago at isiniwalat na sadyang medyo espesyal ang kanyang mga mata. Ang mga mata ni Mithray ay mestiko at nakikita nila ang pagkakaiba sa temperatura. Wala nang ibang magawa si Akira kundi lumaban para itago ang kanyang pagkatao. Pero pinakalma siya ni Mithray sa pagsasabing hindi niya sasabihin sa hari o sa prinsesa ang tungkol sa kanya. Mabilis na itinuro ni Akira na panig nila si Mithray, pero ipinaliwanag ni Mithray na komplikado ang sitwasyon sa pagitan nila. Hiniling ni Mithray kay Akira na huwag sabihin yun sa hari at naramdaman ni Akira na mapagkakatiwalaan niya. Ipinahayag ni Akira na gusto niyang makita ang mga archive dahil wala siyang alam tungkol sa mundong ito, lalo na ang mahika o mga kakayahan. Nagtataka si Mithray kung anong antas na ang kanyang nakatagong presensya ni Akira at gulat na malaman na ito ay nasa pinakamataas na antas na. Gayunpaman, karamihan sa iba pang mga kakayahan ni Akira ay antas isa lamang at wala siyang ideya kung paano sila tataasan. Nag-alok si Mithray na turuan siya ng personal at ipinaliwanag na hindi mahahanap ni Akira ang kanyang hinahanap sa mga archive. Tuwang-tuwa si Akira sa alok at sa ideya na lumakas sa bagong mundong ito ngunit kailangan pa rin niyang hanapin ang daan pabalik sa sarili niyang mundo dahil may pamilya siyang naghihintay. Naiintindihan ni Mithray ang kahalagahan ng pamilya pero sa kasamaang palad, hindi niya alam kung paano makakabalik si Akira. Sa huli, sinabi ni Mithray na kailangan pa ring magpakalakas si Akira. Kung matatapos ang buhay niya bago siya makauwi, masasayang lang ang mga pagsisikap niya. Sa kahit na anong paraan, tiniyak ni Mithray kay Akira na tutulungan niya itong maging isang mahusay na assassin. Ayaw ni Akira na tumanggap ng pabor ng walang kapalit kaya sinabi ni Mithray na makakabayad siya sa pamamagitan ng ikinukwento sa kanya ang mga kwento ng kanyang dating mundo. Tinanggap ni Akira ang mga kondisyon at formal na nagpakilala ang dalawang lalaki sa isa't isa. Salamat kay Mithray, natutunan ni Akira na maliban sa mga tao at demonyo, ang mundong ito ay mayroon ding mga duwende at mga taong hayop. Ipinagawa ni Mithray sa kanya ang pagsasanay na pinagdudahan ni Akira ngunit tiniyak ni Mithray sa kanya na ang fingertip push-ups na may mga bato sa kanyang likod ay ang pinakamahusay na paraan upang mapabuti ang kanyang mga kasanayan. Ang pag-alis ng mga halimaw ang tanging paraan upang mapataas ang antas ng klase ng isang tao ngunit ang mga kasanayan ay maaaring mapataas ang antas sa pamamagitan ng pagsasanay. Ilang sandali pa, ipinaalam ni Giles kay Mithray na ang mga estudyante ay maayos na umuunlad ngunit ang malaki ang kanyang pasanin sa trabaho. Karamihan ng responsibilidad ay napupunta sa kanya dahil si Mithray ay tutok na tutok sa pagsasanay kay Akira, pero sabi ni Mithray na hindi niya maiwasan dahil nakakaaliw ang mga kwento ni Akira tungkol sa kanyang lumang mundo. Napakagandang pagmasdan din si Akira dahil sukdulan na ang kanyang kasanayan sa pagkukubli ng presensya. Ikinagulat ito ni Giles dahil tanging ang unang bayani sa kasaysayan lamang ang nakagawa noon. Dumating si Akira kaya nagpaalam si Giles at ibinunyag ni Akira na palihim siyang pumupunta sa mga archive tuwing gabi para magbasa. Uhaw siya sa kaalaman at natisod siya sa isang aklat na inilarawan niyang nakakatakot. Kilala ni Mithray ang aklat na ito dahil siya ang sumulat nito. Naglalaman ito ng mga plano para sa isang pag-aalsa, ngunit itinago ito ni Mithray bilang isang aklat ng mga recipe upang itago sa mga archive. Alam ni Mithray na mahahanap ito ni Akira sa kalaunan at natutuwa siyang mas marami siyang maibubunyag tungkol sa nangyayari.
Ipinaliwanag niya na ang hari ay lubhang nasira na at handang magbayad ng malaking halaga upang baguhin ang mga patakaran ng mundo. Hindi siya dapat pahintulutang gawin ang binabalak niya, ngunit may utang na loob ang mga kabalyero sa pamilya ng hari. Batay sa nabasa niya, napagtanto niya na si Mithray ay naghahanap ng mapayapang wakas sa paghahari ng hari, ngunit iniisip ni Akira na mas madali kung basta't alisin na lang niya ang hari. Walang anumang nagtatali kay Akira sa mundong ito kaya walang pumipigil sa kanya. Ibinunyag ni Akira na nagkaroon siya ng pagkakataon noong unang gabi na ipinatawag sila ngunit hindi niya magawa. Sinabi ni Mithray na tama ang ginawa niya dahil ang bigat ng pagkitil ng buhay ay mahirap dalhin. Maaaring isang mamamatay tao si Akira, ngunit sabi ni Mithray, hindi iyon nangangahulugang obligado siyang kumitil ng buhay ni Newman. Inutusan siya ni Mithray na huwag magpadanak ng dugo lalo na kung balak niyang bumalik sa dati niyang mundo. Sumang-ayon si Akira dahil siguradong madidismaya ang kanyang ina at kapatid na babae kung uuwi siyang mamamatay tao. Sinabi ni Mithray sa kanya na maging isang assassin na may respeto sa buhay para makabalik siya sa kanyang pamilya ng buhay. Hindi maintindihan ni Akira kung bakit sobra siyang inaalala ni Mithray at ipinahayag ni Mithray na dahil marami siyang inaasahan sa kanya. Nang ipatawag, hindi basta sumunod si Akira sa lahat, sa halip ginamit niya ang kanyang utak at nagdesisyon kung ano ang pinakamagandang gawin. Tanging ang isang taong nakaranas ng maraming paghihirap at nalampasan ang lahat ng iyon ang may kakayahang gawin yun. Alam ni Akira ang ibig niyang sabihin dahil ipinapaliwanag niya na nabuhay siya sa likuran sa buong buhay niya at walang sinuman ang pumansin sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na may umawit ng kanyang mga papuri kaya nakakaramdam si Akira ng kaunting pasasalamat sa kanya. Dahil dyan, nais ni Mithray na tulungan siya ni Akira sa kanyang pagbabago sa pamahalaan bago siya bumalik sa kanyang mundo. Siyempre sinasabi niya na sisikapin nilang mapanatili itong mapayapa at pumapayag si Akira na pag-isipan man lang ito. Ilang sandali pa, nakikita natin na tapos na ang buwan at oras na para pumunta ang mga estudyante sa labirinto. Habang dumadaan sila sa lungsod, ang mga estudyante ay iginagalang na parang mga bayani. Namamangha si Akira sa dami ng tao at hindi niya makapaniwala na lahat sila ay lumabas para lang makita silang pumunta sa lokal na piitan. Nakita ni Akira ang isang babae sa malayo at gulat na gulat siya nang biglang sumulpot si Akira sa likod niya. Gusto malaman ni Akira kung bakit siya nakasimangot sa kanila kaya ipinaliwanag niya na lahat ng tao ay pinapahalagahan siya at ang kanyang mga kaibigan na parang mga bayani. Ang problema ay ang mga bayaning ito ay walang alam sa isinakripisyo para ipatawag sila dito. Walang ideya si Akira kung ano ang sinasabi niya pero walang interes ang babae na magpaliwanag. Sa halip, sinabi niya na magkikita silang muli kapag natuklasan niya mismo ang katotohanan. Umalis siya pero sigurado siyang hindi ito ang huling beses na magkikita sila. Sa labyrinth, nakikita natin na maraming beses nang nakaharap ang mga estudyante sa mga halimaw. Natakot ang isang estudyante nang muling may natapakan silang patibong pero naroon si Akira para alisin ang panganib. Nagpasya si Mithray na magandang panahon na para umatras at sinabi na mahusay ang ginawa ng lahat para sa unang pagkakataon. Ginamit ni Mithray ang kanyang banal na espada para magbukas ng daan at nagmadaling lumabas ang lahat ng estudyante. Sa kasamaang palad, mas marami pang halimaw ang sumalubong sa kanila pero naalala ni Sato na ang prinsesa. Binigyan siya ng bambang usok na maglalayo sa mga halimaw. Nang ihagis niya ito, natutuwa si Sato na gumana ito pero may mali. Imbes na pigilan ng mga halimaw, parang ginawa pa silang mas mababangis. Dumating si Giles na takot nang makita ang isang minotaur dahil hindi dapat naroon ang isa sa itaas na palapag. Hindi nag-atubili si Akira kahit isang segundo habang siya'y sumugod at pumunta sa likod ng minotaur. Isinaksak niya ang kanyang talam sa hayop pero nagulat ang lahat nang mabasag ang kanyang punyal. Napilitang umatras si Akira kaya nag-alok si Sato na tulungan siya pero halata namang sugatan siya. Bali ang mga braso niya kaya sinabi ni Akira na huwag niyang pilitin ang sarili niya pero sagot ni Sato na kung hindi niya poprotektahan ang klase, sino na lang ang gagawa noon. Bumalik si Akira sa laban at pinaalala kay Sato na siya ang napiling bayani. Ang kapangyarihan niya ay para iligtas ang mundo kaya kailangan din siyang protektahan. Ipinaliwanag ni Akira na kaya ng iba na pangalagaan ang kanilang sarili dahil pinagdaanan nila ang matinding pagsasanay. Hindi matanggap ni Sato ang kanyang pagkabigo at nagsisimula na siyang mawala sa sarili.
Iniisip ni Akira kung paano palaging naging responsable si Sato pero ang responsibilidad na kanyang. Ang pinapasan ngayon ay sobrang bigat para sa isang tao lamang. Gayunpaman, parang sumusobra na ang paghihinagpis ni Sato kaya pinaggamutan siya ni Akira ng isang dispel. Ang dispel niya ay nag-aalis ng isang bagay sa isip ni Sato at nagulat siya nang makita na si Sato ay sinumpa. Iniwan siya ni Akira para ipagpatuloy ang pagtanggal ng sumpa at nagmamadali siyang bumalik sa laban. Gulat na gulat si Mater nang ibunyag ni Akira na gagamitin niya ang isang tiyak na atake na pinagtatrabahuan nila at sinabi ni Akira na ginagawa niya ito para lamang mabuhay. Pumunta si Akira sa isang tiyak na lugar at sinabi ni Mater na maghintay siya sa kanyang senadoryas. Pagkatapos, ginagamit ng kabalyero ang kanyang atake kidlat upang magdulot ng malaking pinsala sa halimaw at pigilan ito sa paggalaw. Nakikita natin na nakarating na si Akira sa likod nito at ginagamit niya ang kanyang mahika ng anino. Binabago ng mahika ng anino ni Akira ang isang anino sa isang madilim na bilog na lusak sa ilalim niya. Kayang manipulahin ni Akira ang anino, ibaluktot ito sa kanyang kagustuhan, ngunit hindi pa niya lubos na nakokontrol ito. Nahihirapan siyang gamitin ito laban sa halimaw kaya napagpasyahan ni Mater na kailangan niyang lumaban muli dahil nakawala na ang halimaw sa kanyang pagkakatigil. Susugod na ang Minotaur kay Mater ngunit nagulat si Mater nang mapag-utusan ni Akira ang anino niya upang pigilan ang halimaw. Kahit na nasa maagang yugto pa lamang siya ng pag-aaral na gamitin ang kakayahan, nagagawa pa rin ni Akira na lumikha ng ilang matutulis na anino na tumutusok sa Minotauro. Hindi lang yun ang kayang gawin ng kanyang mahika ng anino dahil inuutusan ito ni Akira na hilahin pababa ang halimaw at nagsisimulang hatakin ng kanyang mga matutulis na anino ang Minotauro papasok sa kanyang anino. Kailangan pa ring magsikap ng husto si Akira upang makontrol ng maayos ang mahika na ito ngunit nagawa niyang itulak ang kanyang sarili pa at lublab ang katawan ng Minotauro sa kanyang pusod ng kadiliman. Ang ulo na lamang nito ang natitira sa ibabaw kaya pinatatalas ni Akira ang gilid ng kanyang pusod ng anino para paghiwalayin ang ulo ng halimaw mula sa katawan nito. Ang iba ay nanunood ng may bahagyang takot sa kanilang mga mata habang ang nakakatakot na atake ni Akira ay brutal na nagpabagsak sa Minotauro. Lubos na pagod si Akira matapos ang hindi kapani-paniwalang tagumpay na ito ngunit may mali. Nawawalan siya ng kontrol sa anino kaya napasigaw si Gilles sa lahat upang lumayo. Kinatatakutan ni Akira ang pinakamasama habang nagpupumilit siyang makontrol muli ngunit naroon si Mater upang alalayan siya ng isang banayad na paalala na kumalma. Sinunod ni Akira ang mga salita ng kanyang tagapagturo habang siya'y nagbabalik ng pokus at nagawang makontrol muli ng kanyang anino. Tinapos niya ang spell ng mahika ng anino pero ang paggamit nito ay nag-iwan sa kanyang humihingal. Kinilala ni Mater kung gaano kalaki ang epekto ng paggamit ng ganitong nakakatakot na kakayahan pero buong pagmamalaking itinuro ni Akira na nagawa niyang makaligtas. Nakabalik ang grupo sa kastilyo nang walang anumang nasaktan at sinabi ni Mater na lahat ito ay dahil kay Akira. Si Akira naman ay ibinigay ang lahat ng papuri sa kanyang mentor dahil ito lamang ang dahilan kaya hindi nawala sa kontrol ang kanyang anino. Hindi na ito nakakagulat dahil muntik nang magwala ang spell noong nagpaprakti. Sabi ni Mater, malaking misteryo pa rin daw dahil hindi pa raw siya nakarinig ng dagdag na kakayahan na tinatawag na mahika ng anino bago niya nakilala si Akira. Malinaw na napakalakas nito pero kulang na kulang sa bisa at kontrol. Sa tingin ni Mater, dapat silang maging mas maingat sa paggamit nito sa hinaharap at sumasang-ayon si Akira dahil kailangan pa niyang magsanay para makontrol ito. Pagkatapos, binigyan ni Mater si Akira ng katana, isang sandatang ginawa mismo ng unang bayani. Siyempre, nagtataka si Akira kung bakit niya ito ibinibigay sa kanya imbes na sa kasalukuyang bayani kaya si Mater. Ipinapaliwanag na ang bida ay mayroon na ng banal na espada. Higit sa lahat, ayaw ni Mater na may makaalam tungkol dito dahil ninakaw niya ito mula sa kaban ng kaharian. Nabigla si Akira nang marinig ito ngunit nagpasalamat siya sa kanyang tagapagturo para sa regalo. Ang talam ay inukit ng unang bayani na pinangalanan nitong Diyos ng Gabi. Dahil sa lahat ng usapang ito tungkol sa unang bayani, naalala ni Akira na ang kasalukuyang bayani ay nasa masamang kalagayan sa piitan. Ibinunyag ni Mater na ang sumpa na dumadapo sa kanya ay malupit at ayaw itong mawala. Mukhang hindi rin ito aksidente at may hinala si Mater kung sino ang may kagagawan. Nang gabing yun,
pinanood namin ng prinsesa na gumagawa ng isang uri ng madilim na mahika habang sinasabi na si Saddle ay magiging isang huwad na bayani at isang sunod Sun Yuan lamang. Bigla siyang nagulat nang lumitaw si Akira mula sa kung saan para sirain ang kanyang madilim na kristal. Gusto niyang malaman kung sino ito pero hindi siya pinansin ni Akira at sinabi na ang kanyang misyon na palayain ang bayani mula sa kanyang sumpa ay sa wakas tapos na. Ikinahihiya ng prinsesa na pumasok siya sa silid ng isang babae nang walang pahintulot ngunit hindi nakikipaglaro si Akira. Itinaas niya ang kanyang espada sa kanyang lalamunan at sinabing hindi siya isang babae. Mas mukha siyang isang mangkukulam at gusto niyang malaman kung bakit niya isinumpa ang bayani. Ipinaliliwanag ng prinsesa na lahat ng ginagawa niya ay para sa hari kaya't nagtataka si Akira kung bakit siya sumusunod sa mga utos nito. Sa kasamaang palad, walang nasasagot sa kanyang mga tanong dahil paulit-ulit lang ang prinsesa na lahat ng ginagawa niya ay para sa hari. Wala siyang napala kaya't nagpasya na lang si Akira na umalis. Sa kasamaang palad, pagkaalis niya, nakita natin na mayroon pang ilang madilim na kristal na nakatago ang prinsesa. Bawat isa ay tumutugma sa iba't ibang bayaning ipinatawag. Sa ibang lugar, nagulat si Akira kay Mater na kinukumpirma na tama ito tungkol sa prinsesa at ang hari. Nagulat si Mater na nalaman niyang nagpakilala si Akira sa prinsesa kaya ipinaliwanag ni Akira na gusto niyang kumuha ng mga sagot mula rito. Wala namang nangyari kaya ipinaliwanag ni Mater na isa lamang siyang sunod Sun Yuan ng hari. Iminungkahi ni Mater na magpahinga muna si Akira ngayong gabi ngunit nagbabala laban sa pagtulog sa kastilyo. Hindi maintindihan ni Akira kung bakit kaya inihayag ni Mater ang kanyang nakakakilabot na hula. Naniniwala siya na ipagpapatuloy na ngayon ng prinsesa na sampain ng lahat ng iba pang estudyante. Siyempre hindi niya magagalaw si Akira dahil wala siyang alam tungkol sa kanya. Pero mas lalo lang nitong gagawing mapanganib ang mga bagay. Hindi makakapagsumpa ang prinsesa kay Akira kaya malamang susubukan niya na lang itong patayin. Iuutos ng hari sa kanyang mga sundalo na hanapin ang bawat sulok ng kastilyo hanggang sa matagpuan nila ang misteryosong taong humarap sa prinsesa. Iniisip ni Akira kung papagalitan siya ni Mater dahil nagpakita siya, pero napagpasyahan ni Mater na ang mga maling desisyon ay parte lang ng pagiging bata. Trabaho ng mga nakatatanda na itama ito kaya sinabi ni Mater na narito siya para protektahan si Akira. Hiling ni Akira na sana mas marami pang matatanda na katulad ni Mater sa mundo niya kaya nagbiro si Mater na dapat si Akira isama siya kapag bumalik siya sa mundo niya. Sabi niya gusto niyang makita lahat ng naikwento ni Akira sa kanya pero binawi ni Akira ang sinabi niya at nagbiro na parang napakalaking abala. Pagkatapos matulog sa gubat, nagising si Akira at nagtataka kung bakit napakaraming ingay sa labas ng kastilyo. Habang papalapit siya sa grupo ng mga gwardya, nagtataka si Sato kung saan nanggaling si Akira. Tuwang-tuwa lang si Akira na nawala na ang sumpa kay Sato kaya sinabi niya kay Sato na natutulog lang siya. Nagtataka si Akira kung anong nangyayari pero may masamang balita si Sato at tungkol ito kay Mater. Bumagsak ang puso ni Akira nang marinig ang pangalan ni Mater at nang walang pag-aalinlangan, dali-dali siyang pumunta para tingnan ang nangyari. Sa kasamaang palad, pagdadalamhati lamang ang samalubong sa kanya nang makita ang katawan ni Mater na walang buhay sa lupa. Labis na nasaktan si Akira dahil ang kanyang tagapagturo at nag-iisang kaibigan ay nakahiga ng walang galaw sa harapan niya, na may punyal na nakabaon sa kanyang dibdib. Hindi makapaniwala si Akira habang nagmamakaawa sa kung sino man nasabihin sa kanya kung ano ang nangyari, ngunit may nagsabi sa kanya na itigil na ang pagpapanggap. Sabi nila na hindi sila naniniwala at itinuro na ang punyal na kumitil sa buhay ni Mater ay pagmamay-ari ni Akira. Mabilis na ipinaalala ni Akira sa kanila na nabali ang kanyang punyal nang labanan niya ang Minotauro pero naghihinala pa rin sila. Walang gaanong nagtitiwala kay Akira at kinumprante nila siya tungkol sa kanyang palaging pagkawala at paglitaw lamang tuwing ensayo. Walang nakakaalam kung saan siya pumupunta o kung ano ang ginagawa niya at bigla na lang siyang sumulpot sa piitan. Si Akira ang pinakamalihim sa lahat ng mga estudyante at naniniwala ang iba na siya ang pinakamalaking sospek. Mabuti na lang at ipinagtanggol siya ni Saddle sa pagsasabing hindi nila maaaring akusahan si Akira nang walang ebidensya. Sa kasamaang palad, hindi nakikinig ang hari sa kahit sino at ipinahayag niya na si Akira ay nakagawa ng ang malaking kasalanan ng pagpatay sa Knight Commander. Tila nasisiyahan ng prinsesa ng labis dito kaya napagtanto ni Akira na siya'y ginamit lamang.
Bago pa siya mahuli, gumamit si Akira ng tagong presensya at nakatakas. Iniutos ng hari sa kanyang mga tauhan na hanapin siya ngunit nakikita natin na naroon pa rin si Akira. Bumulong siya sa pinakamalapit na kaalyado ni Mithrai, si Giles, at nakilala ni Giles ang kanyang boses. Ibinunyag ni Giles na si Mithrai ay tinanggal pala ng mga personal na asesino ng hari na tinatawag na Night Ravens at hinahanap din nila si Akira. May kutob si Mithrai na may mangyayari kaya nag-iwan siya ng ilang panustos para kay Akira. Sinabi ni Giles sa kanya na kunin ang kanyang mga panustos at tumakas mula sa kaharian. Nagpasalamat si Akira sa lahat ng nagawa niya at ninais ni Giles na maging ligtas siya. Sa matinding panganib na kinakaharap niya, walang ibang pagpipilian si Akira kundi ang gawin ang gusto ni Mithrai. Kinuha niya ang kanyang mga panustos at tuluyan ng umalis. Nang gabing yun, hindi makapaniwala ang hari kung gaano kadali tapusin ang buhay ni Mithrai habang isinasangkalan din si Akira. Iniulat ng prinsesa na natapos na niyang lagyan ng sumpa ang lahat ng estudyante maliban sa bayani. Ang natitira na lang sa plano nila ay humanap ng katwiran para magdeklara ng digmaan laban sa silangan at kailangan ng hari na maging epektibong kasangkapan ang mga estudyante para maisakatuparan nila ito. Kumpiyansa siya na hindi magtatagal si Akira sa labas ng kagubatan ng mag-isa pero nagpasya pa rin siyang ipahanap siya sa Night Ravens para makasiguro. Tungkol naman kay Akira, nakita natin na pumasok siya sa isang piitan at naalala ang sinabi ni Mithrai sa kanya. Ipinaliwanag ni Mithrai na kung sakaling matagpuan ni Akira ang sarili niya na tumatakbo, walang mas magandang lugar para magtago kaysa sa isang piitan. Sa kasamaang palad, limitado ang akses sa tubig sa mga piitan kaya ang pagpapanatiling buhay sa loob ay mangangailangan ng maingat na pagpaplano. Hindi lang yun ang sinabi niya na magandang gamit ang mga piitan dahil ito rin ang pinakamagandang lugar para palakasin ang kanyang klase. Habang mas malalim na pumapasok si Akira sa isang piitan, mas malalakas na kalaban ang kanyang haharapin at mas malalakas siya. Hindi maiwasan ni Akira na isipin kung bakit hindi na lang lahat pumasok sa mga piitan kaya ipinaliwanag din ni Mithrai ang mga panganib. Ibinunyag niya na ang tagong presensya ni Akira ay hindi gagana sa mga halimaw na may pinahusay na pangamoy at pandinig. Gayunpaman, kung mapapataas ni Akira ang kanyang kasanayan sa pagpatay, magagawa niyang itago ang kanyang amoy, yapak. At ang init na rin niya. Sinusubukan ni Akira na gawin yun ngayon, pero hindi ganoon kadali. Ang piitan ay mapanganib at ang mga halimaw na kanyang nilalabanan ay napakalakas. Sa kabila nito, pagkatapos ng ilang linggo sa piitan, nakarating si Akira sa ika-69 na palapag kung saan mas marami pa siyang panganib na nakaharap. Gayunpaman, naalala niya ang huling sinabi sa kanya ni Mithrai. Sinabi niya na sa kabila ng lahat ng panganib na dulot ng piitan, sulit ang lahat. Kapag umabot sa 100 ang antas ng klase ni Akira, magbubukas siya ng isang espesyal na kakayahan na garantisado. Para matulungan siyang mabuhay sa mundong ito. Inutusan ni Mithrai si Akira na pumunta sa labor into ng Containen para subukang talunin ang mga boss sa bawat ika-10 palapag. Kapag pumasok si Akira sa silid ng boss, hindi siya makakalabas hanggat hindi niya natatalo ang boss o hanggang sa siya'y bumagsak. Gayunpaman, kung mananalo si Akira, makikita niya ang napakalaking pag-unlad sa kanyang mga kakayahan. Matapos talunin ang huling 6 na boss, papasok ngayon si Akira sa silid ng boss sa ika-70 palapag. Sa sandaling magsimula ang laban, agad na nakikita ni Akira na ang halimaw na ito ay mas mapanganib. Kaysa sa iba, kayang-kaya siyang punitin ng mga kuko nito sa isang atake lang, pero hindi lang yun. Bahagi rin ng ahas ang halimaw na ito at napakatapang ng kamandag nito. Ginagawa ni Akira ang lahat para iwasan ang walang tigil na pag-atake, pero sa huli ay nahuli siya ng halimaw at dinurog ang kanyang mga tadyang. Kahit sobrang sakit ang nararamdaman ni Akira, napagtanto niya na kung dito matatapos ang kanyang buhay, hindi na siya makakabalik sa bahay. At higit sa lahat, hindi niya maipaghihiganti ang kanyang tagapagturo. Nagsisimula pa lang ang halimaw, kaya ibinabato si Akira na parang basura. Napagpasyahan na ni Akira na kailangan niyang ibigay ang lahat ng kanyang makakaya at walang itira. Inilabas niya ang kanyang mahika ng anino at agad na tumusok sa halimaw ang maraming matutulis na anino. Dahil sa galit, iniutos ni Akira sa kanyang mahika na wasakin ang halimaw at lalong naging marahas ang atake, na pinunit ang nilalang ng walang awa. Nagtagumpay si Akira pero nawalan siya ng malay at patuloy pa ring nananakit ang asidikong dugo ng halimaw.
Sa sandaling yun, habang walang malay si Akira, may isang tinig na nagpahayag na ang kanyang mahika ng anino ay sariling isip. Natanto nito na lampas na sa katanggap-tanggap na limitasyon ang mga sugat ni Akira kaya automatiko nitong kinokontrol ang anino ng mahika para pumasok sa recovery mode. Kulang ng mana si Akira kaya nagpa siya ang boses na gamitin ang mana na nakatago sa loob mismo ng anino ng mahika. Kinabukasan, sinabi ni Sato sa lahat na gusto na niyang umalis at labanan agad ang Demon Lord. Mabilis na itinuro ng lahat na gulat pa rin sila sa ginawa ni Akira kay Mithri at hindi pa sila handa para sa laban. Sobrang bastos at walang pakialam ang mga estudyante kaya hinala ni Sato na dahil yun sa tungkol sa sumpa ng prinsesa na sinabi ni Giles sa kanila. Ipinahayag ni Sato na kailangan na lamang niyang pumunta ng mag-isa ngunit may ilan na nagsabing sasama sila sa kanya. Bumuo si Sato ng grupo kasama sila ngunit nagulat siya na pinayagan silang umalis ng ganoon kadali. Siyempre ang hari naman ang may gusto na talunin nila ang demonyong hari kaya may katuturan na papayagan niya silang umalis. Hindi maiwasan ni Sato na magtaka kung bakit nagpas siyang sumama ang mga nasa grupo niya at ibinunyag nila na nakalaya sila mula sa sumpa. Isa siyang tagawasak ng mahika kaya hindi siya madaling tabla ng sumpa at nitong mga nakaraang araw ay natutunan niyang maramdaman. Kapag may ibang isinusumpa, tumulong siya para palayain ang ilan sa iba pa pero may bahagi rin doon si Asahina. Hindi masyadong malinaw ang alaala niya sa ginawa niya dahil halos parang kinokontrol siya. Ang tanging natatandaan ni Asahina ay nasa isang silid siya kung saan sinira niya ang maraming kristal. Hindi lang yun dahil ginamit niya ang katana para gawin yun pero wala siyang ideya kung saan nanggaling yun. Nalaman natin na kagagawa nito ni Giles. Mayroon siyang kakayahan na manipulahin na mas malakas kaysa sa anumang sumpa pagdating sa pagkontrol sa mga individual. Matapos sirain ang mga kristal, ipinahayag ni Giles na nagawa niyang isakatuparan ang huling. Inaasikaso at binabati niya ang mga bayani mula sa ibang mundo ng ligtas na paglalakbay. Tungkol naman kay Asahina, iniisip niya kung paano niya dapat kausapin si Akira sa lalong madaling panahon. Sinasabi niya sa sarili na sana ginawa niya ito noon pa at kinamumuhian niya ang kanyang sarili dahil hindi niya naipagtanggol si Akira noong siya ay pinagbibintangan. Sa pagbabalik tanaw, lumalabas na nabangga ni Asahina si Akira sa labas ng paaralan. Nagtatrabaho si Akira ngunit ayaw niyang may makaalam tungkol dito, lalo na ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Nalaman ng dalawa na pareho silang may mga nakababatang kapatid na babae sa parehong klase at nagulat sila. Para malaman na sila pala ay matalik na magkaibigan. Hindi talaga gaanong malapit ang dalawang lalaki pero mas naiintindihan ni Asahina si Akira kaysa sa kahit sinong kaklase nila. Bumalik kay Akira, nagising siya matapos maalala si Asahina at umaasa siya na nasa mabuting kalagayan nito. Siyempre, umaasa rin siya ng pareho para sa kanyang ina at kapatid na babae pero mabilis niyang naalala na may mas mahalagang bagay na dapat unahin. Nagulat siya nang malaman na wala siyang nararamdamang sakit at tinignan niya ang kanyang status screen. Tumataas ng husto ang kanyang stats simula nang pumasok sa dungeon pero ang pinakanakakagulat ay halos puno na ang kanyang HP. Sigurado siya na bali ang kanyang mga tadyang at mabilis na kumakalat ang lason. Ipinapakita rin sa kanyang screen na ang kanyang anino mahika ay level 5 na ngayon, samantalang level 3 pa lang ito bago pumasok sa silid ng boss. Ibig sabihin, umakyat ito ng 2 level sa isang gamit lamang. Hindi lang yun, pero mas madali rin itong kontrolin kumpara noong unang beses niya itong ginamit. Sigurado si Akira na may kakaibang nangyayari sa kanyang anino mahika pero ang kaya lang niyang gawin ngayon ay magpatuloy. Bumaba si Akira sa ika-75 palapag kung saan niya nakasalubong ang isang halimaw na slime. Hindi sila masyadong malakas kaya nakakapagtaka na may isa dito sa ibaba pero nagulat si Akira nang makita niya na may babae sa loob nito. Isa siyang elf at sabi ni Akira na napakaganda ng mukha niya, ang pinakamaganda na nakita niya. Nagpasya si Akira na hintayin siyang magkamalay at samantala, naalala niya na gusto niyang subukan ang isang kakaibang kakayahan na mayroon siya. Ito ay tinatawag na World Eyes pero pagkatapos niya itong gamitin, agad niyang napagtanto na pagkakamali yun. Parang nabibiyak ang ulo niya kaya kinailangan niyang itigil agad ang kakayahan. Malinaw na masyadong mapanganib ang kakayahang ito kaya nagpasya si Akira na iwasan muna itong gamitin. Sa mismong oras na yon, nagising ang elf na babae at tinanong siya ni Akira kung okay lang siya.
Sinabi ng babae na ayos lang siya pero nahihirapan si Akira na maniwala sa kanya at nagtataka siya kung bakit. Hindi sinabi ni Akira sa kanya, pero sa kung anong dahilan, nakikita niya ang status screen nito. Ipinapalagay niya na maaaring may kinalaman nito sa kakayahang World Eye pero hindi siya sigurado. Ang sigurado siya ay naipakita sa status screen nito na ang HP nito ay halos 2% na lang ng kanyang maximum. Napansin ni Akira na ang babaeng ito ay mayroon ding World Eye skill at nagtataka siya kung kaya ba niya makita rin ang kanyang status screen. Tinatawag siya ng babae sa kanyang pangalan habang tinatanong kung bakit siya naroroon sa piitan, ngunit hindi ito maganda ang pagtatanong. Sinabi pa rin ni Akira na bumaba siya roon para magpalakas, pero sinabi niya na dapat ay itinanong muna nito ang kanyang pangalan kahit nakita na nito ang kanyang status screen. Sa kasamaang palad, hindi maganda ang kanyang pakiramdam at nawalan siya ng malay sa kanyang mga bisig. Mataas ang kanyang lagnat kaya dinala siya ni Akira malapit sa tubig. Nang magising siya, nagbiro si Akira na nagising siya dahil sa ingay ng kanyang kumakulam na sikmura. Tubig lang ang maibibigay niya sa kanya sa ngayon pero sinabi niya na magiging okay siya dahil iyon ay pinakamainam na uminom ng maraming tubig kapag may lagnat. Sabi ni Akira, kailangan niyang magpahinga pero gutom na gutom siya para makatulog. Amelia ang pangalan ng batang babae at sa buti naman ang palad niya. Katatapos lang maluto ng lugaw na ginagawa niya kaya nilantakan niya ito. Nang makita siyang kumakain ng halos wala ng pakundangan, napagtanto ni Akira na malapit na siyang gumaling at dahil sa sinabi niya, napaisip si Amelia kung paano niya nalaman ang tungkol sa pag-aalaga ng may sakit. Ipinaliwanag ni Akira na natutunan niya lang ito sa paglipas ng panahon dahil mahina ang kalusugan ng kanyang ina. Napansin ni Amelia ang mga sulat na ginagawa ni Akira sa pader at ang isang ito ay nagsasabing sila ay sa ika-69 na palapag. Natagpuan siya ni Akira sa ika-75 na palapag kaya nagtataka siya kung bakit pa siya umakyat ulit lalo na't nagpapalakas siya. Ipinaliwanag ni Akira na ito ang pinakamalapit na lugar para makainom at kailangan ni Amelia na mag-hydrate agad. Ibig sabihin, binuhat siya ni Akira hanggang dito pero gusto lang malaman ni Amelia kung isa siyang manyak at kung hinawakan niya siya sa mga hindi dapat. Agad itong itinanggi ni Akira at nilinaw na hindi siya manyak at sinabi lang sa kanya na matulog na ulit. Sumunod naman siya pero sinabi niya muna na isa pala siyang maharlika. Alam na ito ni Akira dahil nakita niya ito sa status screen niya kanina. Sinabi niya kay Akira na wala pang gumawa ng ganito para sa kanya at nakatulog siya. Natuwa si Akira at nagpas siyang magpapahinga na rin siya. Nakatulog lang si Akira dahil naka-activate ang spell niyang Detect Danger at pinalawak niya ang saklaw nito para masakop din si Amelia. Bago tuluyang makatulog si Amelia, naramdaman niya ang spell ni Akira sa kanya at naisip niya na baka mabait naman pala ito. Kinabukasan, narating ni Akira ang floor 80. Hiniwa niya ang tiyan ng isang higanteng ogre at gumamit si Amelia ng spell ng grabidad para durugin ang isa pa. Okay na ulit si Amelia kaya hindi maiwasan ni Akira na itanong kung bakit sinusundan pa rin siya nito. Sabi niya na hindi niya ito sinusundan at nagkataon lang na pareho sila ng pupuntahan. Hindi naniniwala si Akira kaya ipinaliwanag niya na hindi niya ito poprotektahan. Nainis si Amelia dahil alam niya na may pambihirang lakas si Akira, ibinunyag niya na kaya niyang alagaan ang sarili niya. Sa huli, nakarating sila sa susunod na silid ng boss kung saan lumitaw ang isang mabangis na dragon. Hindi ito nag-aaksaya ng oras bago sumalakay kaya ginagamit ni Akira ang lingid na presensya para makapunta sa mas magandang lugar. Ginagamit ni Amelia ang kanyang malakas na mahika ng grabidad para bigyan ng kaunting panahon si Akira pero ang dragon na ito ang pinakamalakas na kalaban na hinarap niya. Tinulak siya ng dragon at sinabi ni Amelia kay Akira na sinusundan ng halimaw ang kanyang mana. Ang pinakamagandang paraan para labanan ito ay ikalat ni Akira ang kanyang mahika sa paligid pero sabi ni Akira na mas madaling sabihin kaysa gawin. Pero nagbigay ideya sa kanya ang suhestyon niya. Iniisip ni Akira kung paano kumikilos ang kanyang mana kapag nagiging tago siya at nag-focus siya. Talagang pinaghirapan niyang kontrolin ito sa ibang paraan. Sa halip na takpan ng mana ang kanyang katawan para itago ang kanyang sarili, ginagamit na ngayon ni Akira ang mana bilang dagdag na bahagi ng kanyang sarili. Gumana ito dahil nabaling ang atensyon ng dragon sa braso ni Akira na gawa sa mana, kaya napaatake niya ito sa ibang anggulo. Naibigay ni Akira ang nakamamatay na atake at nailigtas pa rin niya si Amelia mula sa pagkakadaganan.
Hindi maintindihan ni Amelia ang nakita niyang ginawa ni Akira kaya tinanong niya kung ano yun. Simpleng ipinaliwanag ni Akira na hindi pa siya sapat na magaling para ikalat ang kanyang mana gaya ng kanyang iminungkahi. Kaya ginamit niya ang mana sa paligid niya para lumikha ng isang bagay na hiwalay sa kanya. Namamangha si Amelia dahil ang braso na ipinadala niya ay tila ganap na malaya sa kanyang katawan. Hindi yun dapat mangyari at ang tanging taong nakagawa ng ganoon ay ang unang bayani. Nagulat sina Jesta at ang dalawa habang nagsisimulang magliwanag ang dragon sa isang misteryosong dahilan. Si Jesta at ang nagliliwanag na dragon ay nagulat na naging isang higanteng pusa. Alam ni Amelia na hamina ito ng kaunti ngunit buhay pa rin. Mayroon itong dagdag na kasanayan na tinatawag na shapeshifter na nagpapaisip sa kanya na hindi ito isang tunay na dragon. Nag-anyo lamang ito at dapat sana malinaw yun dahil mas malakas ang tunay na mga dragon. Tungkol naman sa pangalan nito, tinatawag lamang itong itim na pusa. Nakuha ni Amelia ang lahat ng impormasyong ito sa pamamagitan ng kanyang mata ng mundo at nagtataka siya kung bakit hindi ginagamit ni Akira ang kanya. Ibinunyag niya na hindi niya ito magamit ng maayos at ipinapalagay na hindi pa sapat ang kanyang antas para makontrol ito. Ipinaliwanag ni Amelia na ang tunay na problema ay tinatanggihan ito ni Akira at magagamit niya ito kung titigil siya sa paglaban dito. Gayunpaman, nag-ambala sila ng magising ang pusa. Hindi makapaniwala matapos matalo ng dalawang ito at ipinahayag na nagbagong anyo lang siya bilang dragon para maglibang. Ito ang unang pagkakataon na may nakarating na tao sa palapag na ito kaya napagtanto ng pusa na minamaliit niya sila at naglaro ng sobra. Gulat si Akira na nakakapagsalita ito pero ayaw ng pusa na maliitin siya. Ayaw niyang mapabilang sa mga hamak na halimaw na puro instinct lang ang sinusunod at sinabi niya na nilikha siya ng Demon Lord bilang nilalang na may mataas na talino. Hindi makapaniwala si Akira na nagmamayabang ang pusa tungkol sa katalinuhan nito pero hindi pakialam sa opinyon ng isang paslit na wala pang isang siglo ang buhay. Ang pasang ito ay napaka-chismis kaya ipinaalala ni Akira sa kanya ang sitwasyon niya. Hindi makagalaw ang pusa pagkatapos ng kanilang laban kaya pwede itong tapusin ni Akira kahit anong oras. Sinabi ng pusa na gawin na niya ang gusto niya pero ibinunyag muna nito na may mensahe ito para kay Akira. Nakakapagtaka nga yun kaya nagulat si Akira nang ipaliwanag ng pusa na ang mensahe ay galing sa demonyong Panginoon. Sabi sa mensahe na naghihintay siyang demonyong Panginoon kay Akira sa kanyang kastilyong nasa kailaliman ng ang demonyong kontinente ng volcano. Hindi maintindihan ni Akira kung paano nalaman ng demonyong Panginoon ang kanyang pag-iral at nagtataka siya kung paano rin nalaman ng demonyong Panginoon na mapupunta siya sa mismong piitang ito. Hindi rin masagot ng pusa ang mga tanong na ito dahil ipinapaliwanag niya na ang kagustuhan ng demonyong Panginoon ay higit pa sa kanyang pag-unawa. Natupad na ang layunin ng pusa kaya sinasabi niya kay Akira na maaari na niyang wakasan ang kanyang buhay. Tumanggi si Akira pero iginigiit ng pusa na gawin na niya ito. Ang mga halimaw at demonyo ay karaniwang kaaway ng lahat ng ibang lahi kaya makatwiran na sila. Gustong magwakas ang kanyang buhay. Ipinaliwanag ni Akira na wala siyang kinalaman doon at, mas importante pa, ang ideyang ito na lahat ng demonyo ay kaaway ay hindi tama sa kanya. Ipinagpipilitan ng hari ang ideyang iyon sa lahat ng mga bayani pero parang may mali sa lahat. Ipinaalala ni Amalia kay Akira na hindi bubukas ang pinto hanggat hindi natatalo ang boss ng piitan o nagwawakas ang buhay ng humahamon. Hindi nakalimutan ni Akira ang bagay na ito kaya hindi pa rin maintindihan ng pusa kung bakit hindi niya ito basta wakasan. Ang pusa naman ang nagulat nang sabihin ni Akira na hindi niya ito wawakasan dahil gusto lang niya talaga ang mga pusa. Hinahangaan niya ang gusot na balahibo ng pusa at sinasabing hindi tulad ng mga walang isip na halimaw. Kaya nilang kausapin ito. Alam ng pusa na pinagluloko lang siya ni Akira, pero sinasabi niya na magugutom silang dalawa sa silid na ito kung walang buhay na mawawala. Sigurado si Akira na mayroong paraan para malusutan ang patakaran at may naisip si Amalia. Kung gagawa sila ng kasunduan ng Panginoon at alipin sa pamamagitan ng paggawa sa pusa bilang kanyang alaga, hindi na ito bibilangin bilang isang boss. Sa tingin ng pusa, napakasama ng ideya dahil ang ritual para magawa ito ay nangangailangan ng napakataas na antas ng pagkontrol sa mahika. Sigurado siya na hindi kaya iyon ng isang baguhan tulad ni Akira pero sinabi ni Amalia na nagawa nga iyon ni Akira kanina.
Nagamit niya ang kanyang mana sa paraan na narinig lang niya na nagawa ng unang bayani. Hindi man lang nakita ng pusa kung ano ang nangyari kanina pero humanga siya matapos mapagtanto na naloko siya ni Akira gamit ang kanyang hiwalay na mana. Sigurado si Amalia na kaya ni Akira gawin ang ritual pero kung magtatagumpay ito o hindi ay tanong pa rin. Siyempre nagtataka si Akira kung ano ang mangyayari kung mabaigo siya kaya isiniwalat ng pusa na. Kung hindi gumana, isa sa kanila ang mawawala ng buhay. Ang pinakamalalang mangyayari ay magsasama sila sa kabilang buhay. Okay lang sa pusa si Akira pero hindi maintindihan ni Amalia bakit niya gagawin yun. Ipinapaliwanag ni Akira na gusto lang niya itong gawin kaya tinawag siyang handgal ng pusa. Wala ring pakialam ang pusa kaya sinabi na lang niya kay Akira na gawin na niya. Sabi ni Akira, kanina pa siya naiinis sa ugali ng pusa dahil parang wala itong pakialam kung mabuhay pa ito o mamatay na. Sinabi ng pusa na walang magandang maidudulot sa kanya ang mas mahabang buhay at yun lang ang. Ay sa kanya. Tinanggap ni Akira ang sagot na ito at nagtanong kung anong mga hakbang ang kailangan upang isagawa ang ritual. Una, kailangang bigyan ni Akira ito ng bagong pangalan kaya pagkatapos mag-isip ng malalim, pinangalanan niya itong Knight. Ang pusa ay may magandang balahibo tulad ng tao ng kabalyero kaya sa tingin niya ang pangalan ay perpekto. Mukhang nagustuhan ito ng pusa ngunit ayaw pa rin itong baguhin ang kanyang ugali. Ipinaliwanag ni Amalia na ang susunod na hakbang ay kunin ni Akira ang paa ni Knight at ibuhos ang kanyang mana dito. Hindi niya iniisip na magiging problema ito para sa ating bida ngunit binalaan niya na kapag nagsimula na siya, wala nang atrasan. Kapag nagtagumpay siya, magkakabigkis ang kanilang mga kaluluwa, ngunit kung mabaigo siya, mawawala ang kanilang buhay. Labis na nag-aalala si Amalia, ngunit tiniyak sa kanya ni Akira na mabubuhay siya. Sinimulan ni Akira ang ritual at naisalayan niya ang nasa loob ng kaluluwa ni Knight. Payapa ito sa simula, ngunit agad itong naging nakakatakot na tanawin ng isang nagliliyab na lungsod. Naroon si Knight na naghahasik ng lagim sa lungsod at kumikitil ng buhay ng mga tao. Inutusan ni Akira si Knight na tumigil, ngunit inatake na lamang siya ni Knight. Nasugatan si Akira at sinabi ni Knight na bunutin niya ang kanyang espada upang matapos na ang kanyang buhay. Nagbabala si Knight na kung mamatay ang kaluluwa ni Akira dito, ang kanyang katawan ay magiging isang buhay na bangkay sa labas ng mundo. Ang tanging paraan para siya ay makalabas ng buhay ay sa pamamagitan ng pagtalo kay Knight. Ipinakita ni Knight ang kanyang pambihirang lakas habang inaatake niya si Akira at ramdam ni Amalia ang sakit na nararamdaman ni Akira. Natuwa si Knight nang lumaban si Akira at pinaalalahanan niya si Akira na kailangan niya siyang alisin kung gusto niyang mabuhay. Inihanda ni Knight ang kanyang mga kuko para sa susunod niyang atake ngunit natigilan siya nang basta na lamang itusok ni Akira ang mga ito sa kanyang sariling dibdib. Hindi makapaniwala ang Knight dahil hindi niya maintindihan ang ginagawa ni Akira. Ang kailangan lang gawin ni Akira ay talunin siya, pero muli, tumatanggi si Akira. Ayaw ni Akira kitlin ang buhay ni Knight at alam niyang ayaw rin ni Knight kumitil ng buhay. Ipinapaalala ni Knight na isa siyang halimaw pero sinasabi ni Akira na walang patakaran na nagsasabing kailangang kitlin ng mga halimaw ang buhay ng ibang lahi. Sabi ni Knight, likas na sa kanila yon at kahit matalino sila, hindi nawawala ang likas na ugali na yon. Naririnig ni Akira ang lahat ng sinasabi niya pero nakikita niyang sa kaibuturan ng puso ni Knight, sawa na siya sa. Sinabi ni Akira sa kanya na huwag mag-alala dahil mula ngayon babantayan na niya si Knight at hindi na niya kailangang gawin muli ang ginawa niya sa lungsod. Tumagos ang mga salita niya kay Knight hanggang sa kaibuturan niya habang nagsisimulang maglaho ang mundo. Nasumpungan ng dalawa ang kanilang sarili sa harap ng sumisikat na araw at masayang umupo si Knight sa mga bisig ni Akira. Bumalik si Akira sa labas kung saan nakahinga ng maluwag si Emily na buhay pa siya ngunit nag-aalala si Akira para kay Knight. Nang hawakan niya ang pusa, lumabas na mayroon na ngayong marka si Akira sa kanyang kamay at kapareho ito ng marka sa ulo ni Knight. Tuwang-tuwa si Emily nang makita na matagumpay ang ritual at ang kaluluwa ni Akira ay konektado na kay Knight. Mas masaya na si Knight ngayon habang ipinapaliwanag niya na naging interesado siya at gusto niyang makita kung saan mapupunta si Akira sa mundong ito. Natutuwa si Knight sa kanyang bagong pangalan at kinikilala niya si Akira bilang kanyang bagong amo. Nangangako siyang mananatiling tapat sa kanya sa buong kawalang hanggan at isinusumpa niya ang kanyang buhay kay Akira. Nagpakilala si Emily kaya iginagalang din siya ni Knight dahil kasama siya ng kanyang amo.
Sakto naman na nagtagumpay ang plano ni Emily dahil lumitaw ang isang magic circle para sila ay makaalis. Kinilala ng labyrinth na hindi na boss si Knight at maaari na silang umalis. Sandaling tinitigan ni Emily si Akira at sinabi ni Akira na gusto na niyang pumunta sa susunod na palapag. Sa kasamaang palad, hindi pa rin makagalaw si Knight pagkatapos ng laban nila kaya kailangan pa nilang maghintay. Mabuti na lang at mananatiling bukas ang portal hanggat hindi nila ito ginagamit at wala ring mga halimaw na pumapasok sa silid ng boss. Nagpasya si Emily na dapat silang magkaroon ng masayang usapan habang naghihintay sila at sumang-ayon si Knight. Magandang pagkakataon ito para makilala nila ang isa't isa at natutuwa si Akira na nakikitang komportable na ang kanyang bagong kasama. Sa labas, dumating sina Sato at ang iba pang mga bayani sa isang lugar na tinatawag na Yamato. Mas kamangha-mangha ang lugar na ito kaysa sa inaakala nila dahil nabalitaan nilang itinatag ito ng isang bayani mula sa ibang mundo tulad nila. Humahanga ang mga lalaki kung gaano kaganda ang mga babae kapag nagpalit sila ng kimono at nasiyahan sila sa ilang pagkain na nagpapaalala sa kanila ng kanilang lumang mundo. Pagkatapos magpakasawa sa kaunting nostalgia, inanunsyo ni Sato na oras na para suriin ang kanilang sitwasyon. Nauubusan na sila ng pera kaya kailangan nilang maghanap ng trabaho sa lalong madaling panahon. Iminungkahi ng isa sa kanila na maging adventurer sila dahil nalaman niya na kaya nilang gampanan ang mga misyon agad pagkatapos magparehistro sa guild. Mukhang maganda kay Sato kaya ako sila sa susunod na pag-uusapan. Halos wala silang alam tungkol sa mundong ito kaya kailangan nilang makipag-usap sa mga tao at kumuha ng ilang aklat para matuto sila. Gusto pa rin nilang makahanap ng paraan pabalik sa bahay kaya ibinunyag ni Sato ang pinaniniwalaan niyang sagot. Hindi siya sigurado pero iniisip niya na ang pagtalo sa Demon Lord ang pinakamabilis na paraan para makauwi. Nagulat ang iba rito at humingi ng paliwanag. Ipinaalala ni Sato sa kanila na ang hari at prinsesa ang nagpatawag sa kanila dito na. Kaya naniniwala siya na alam nila kung paano sila pabalikan. Kung makakakuha sila ng kaunting pabor sa pamamagitan ng pagtalo sa Demon Lord, sigurado siya na makikipag-usap sila sa hari. Hindi rin sila pwedeng umalis sa kastilyo habang buhay dahil nandoon pa ang iba nilang kaklase. Ipinaliwanag ni Sato na kapag mayroon na silang pera at dagdag na impormasyon, gusto niyang dumiretso sila sa Demon Continent. Tumutol naman si Asahina dito, sinasabi niya na kailangan muna nilang makasama ulit si Akira. Kung mananatili sila sa Yamato, sigurado siya na mahahanap sila ni Akira. Ang muling pagsama sa kanya ang pinakamahalaga dahil sinasabi ng pakiramdam ni Asahina na mas malakas si Akira kaysa sa kahit sino sa kanila. Ang paglaban sa Demon Lord nang wala siya ay parang pagsuko na lamang ng kanilang buhay. Sumasang-ayon ang ilan sa grupo sa kanya ngunit may isang estudyanteng tutol dahil ipinapaalala niya sa lahat na tinapos ni Akira ang buhay ni Mithray. Mabuti na lang at tinanggihan na ng iba ang teoryang ito dahil napag-alaman nilang naapektuhan ang kanilang pananaw ng sumpa. Sinabi ni Yuki na matagal na ring nag-iisa si Akira kaya iniisip niya kung siya ay gusto pang sumali sa kanila. Si Sato nga ang leader nila kaya sa kanya sila lumalapit para sa opinyon niya. Inaamin ni Sato na malamang mas malakas si Akira kaysa sa kahit sino sa kanila pero naniniwala siya na mahirap makipaglaban kasama siya. Siya yung tipo ng tao na hindi pa rin maalala si Sato kahit na magkaklase na sila simula pa nung kindergarten. Nabigla ang lahat dito at napapayag si Asahina na hindi talaga masyadong kooperatibo si Akira. Mas alam niya ito kaysa sa kahit sino dahil siya ang pinakamaraming nakausap kay Akira. Ipinagpatuloy ni Sato sa pagsasabi na sinasabi na ang banal na espada lang ng bayani ang talunin ng hari ng demonyo. Kung totoo yun, kailangan nilang magtulungan bilang isang grupo para masigurong maibibigay ni Sato ang huling atake. Sa kasamaang palad, dahil sa malaking agwat ng kanilang lakas kay Akira, malamang hindi siya makikinig kahit subukan nilang magkaisa. Dahil dito, naiisip ni Sato na dapat silang maghintay hanggang sa sapat na silang lumakas para magpantay kay Akira bago sila makipagtulungan sa kanya. Napagdesisyonan ni Sato na mananatili sila sa bayang ito hanggang sa matagpuan sila ni Akira, ngunit hanggang mayroon pang mga halimaw sa malapit na kapareho ng kanilang lakas. Kapag lumampas ang kanilang mga antas sa antas ng mga halimaw, kailangan nilang maghanap ng lugar kung saan mas makakapagpalakas. Gusto ng lahat ang kanyang ideya kaya ipinahayag ni Sato na oras na upang simulan ang plano. Pagkatapos, makikita natin ang nakaraan ni Amelie kung paano siya tinugis ng ibang mga duwende.
Hindi niya maintindihan kung bakit nila ginagawa ito, ngunit ang babaeng humahabol sa kanya ay tinanong lamang kung bakit buhay pa si Amelie. Halos wala nang matatakbuhan si Amelie kaya wala siyang ibang nagawa kundi sirain ang bangin kung nasaan siya, na nagdulot ng kanyang pagkahulog sa isang lawa. Ipinapaliwanag ni Amelie na pinalaya siya mula sa kanyang bansa at sa dalampasigan, napadpad siya. Nang nilamon siya ng isang maitim na putik. Nang muli siyang damilat, kasama na niya si Akira. Hindi maiwasan ni Akira na maawa sa kanya pero parang may hindi nagtutugma para kay Knight. Hindi naninila ng tao ang putik at kahit nalamunin man siya nito, imposibleng basta na lang siya nitong iwan na hindi natunaw sa loob ng katawan nito. Walang paliwanag si Amelie kung bakit nangyari yun pero lubos siyang nagpapasalamat sa putik na yun dahil iyon ang dahilan kung bakit niya nakilala si Akira. Sa tingin ni Akira, dapat siyang bumalik upang ayusin ang mga bagay-bagay sa kanyang bansa pero sabi niya na wala na siyang bahay na babalikan. Yung babaeng umusig sa kanya ay ang kanyang nakababatang kapatid kaya iniisip ni Akira na dapat man lang subukan niyang ayusin ang mga bagay. Sa kasamaang palad, ang pag-aaway ni Amelie sa kanyang kapatid ang mismong dahilan kung bakit hindi siya makabalik. Kinikilala ni Akira na ang mga bagay ay palaging pinakamahirap kapag pamilya, pero itinuturo din niya na ang mga bagay ay kusang naayos dahil pamilya. Alam niya ito dahil mayroon din siyang nakababatang kapatid na babae. Naalala ni Akira ang isang pagkakataon kung saan binigyan niya ang kanyang kapatid ng pinakabagong iPhone dahil ang kanyang lumang telepono ay matagal nang may basag na screen. Nalungkot siya ngunit napansin niya na mukhang pagod na pagod si Akira nitong mga nakaraang araw. Halata na pinapagod niya ang sarili at hindi niya gusto na isinasakripisyo niya ang sarili para lang ibili siya ng isang bagay. Ayaw makita ng may sakit niyang ina na umiiyak ang kanyang anak ngunit ipinilit niyang subukan niyang intindihin ang nararamdaman ni Akira. Kalaunan, kinilala ng kapatid ni Akira ang kanyang nararamdaman at tinanggap ang kanyang regalo ngunit sinabi sa kanya na huwag nang masyadong magpagod mula ngayon. Sinasabi na ngayon ni Akira kay Amelie na magkakaroon ng tampuhan ng mga pamilya minsan ngunit babalik din sila sa dati. Naalala ni Knight na ang pamilya ni Akira ay nasa ibang mundo kaya't iniisip niya kung gusto ba niyang bumalik. Kinumpirma ni Akira na gusto niyang bumalik dahil gusto niyang makita muli ang kanyang pamilya. Ngunit bago yon, mayroon siyang dapat gawin. Ang kanyang pag-uugali ay ganap na nagbago at naging seryoso siya at ipinaliwanag niya na sa kanyang dating mundo, halos hindi siya napapansin. Halos walang nakapansin sa kanya at ganoon ang nangyari sa buong buhay niya. Kaya nang nakuha niya ang kanyang kasanayang nakatagong presensya sa mundong ito, parang may katuturan yon. Ngunit may isang tao na sa paano man ay nagawa pa rin siyang hanapin sa kabila ng lahat ng iyon. At tinuruan si Akira kung paano mabuhay sa mundong ito. Sa kasamaang palad, ang buhay ng taong yun ay kinuha ng ilang masasamang nilalang. Labis na nagngangalit si Akira at ang kanyang madilim na mana ay lumalabas mula sa kanyang buong katawan. Napagtanto niya na kung hindi nakialam si Mither sa kanya, maaaring buhay pa siya ngayon. Ang naghihiganting galit ni Akira ay nagdudulot ng takot sa iba at ipinahayag niya na hindi siya babalik sa bahay hanggat hindi niya naipaghihiganti si Mither. Mabilis na nawawala si Akira sa puot na ito, ngunit bumabalik siya sa realidad nang sumigaw si Emilia. Papunta sa kanya. Natatakot din si Knight kaya hiniling niya sa kanyang amo na pigilan ang kanyang nakamamatay na balak. Humingi ng paumanhin si Akira at ipinaliwanag ng kanyang mga kasama na narinig na nila ang tungkol kay Mither. Ito ay dahil sikat siya bilang commander ng mga kabalyero ng isang bansa. Nagulat si Knight nang magpasya si Akira na pag-aani ng tensyon sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang guwantes at ginamit ito bilang laruan ng pusa. Hindi mapigilan ni Knight na gustong makipaglaro dito dahil nanaig ang kanyang likas na ugali bilang pusa. Ipinaliwanag ni Akira na dati siyang nakikipaglaro sa mga ligaw na pusa sa kanilang lugar ng ganito. Ngunit binigyang diin ni Knight na siya ay ligaw. Gustong subukan din ni Emilia at naglaan silang dalawa ng oras upang hanggan kung gaano kalambat ang balahibo ni Knight. Hindi nagbibiro si Akira tungkol sa pagkakagusto sa pusa kanina at ipinaliwanag ni Emilia na isa rin siyang tagahanga. Hinihiling ni Knight na sana ay seryosohin nila ang mga bagay-bagay at pinaalalahanan si Akira na ang kanilang mga kaluluwa ay magkaugnay. Kung ang isa sa kanilang buhay ay matapos, gayon din ang buhay ng isa pa. Ngunit hindi naman lahat ay masama dahil kaya rin nilang makipag-usap sa isa't isa sa pamamagitan ng kanilang isipan kahit gaano pa sila kalayo sa isa't isa.
Mas mainam pa yun kaysa sa paggamit ng cellphone at hindi maiwasan ni Emilia na mainggit. Inamin niya na talagang naiinggit siya sa koneksyon ni Knight kay Akira pero nagkunwari siyang walang sinabi pagkatapos na hindi siya marinig ni Akira. Maya-maya, si Knight ay ganap ng gumaling at handa ng sumulong ang grupo. Ipinaliwanag ni Knight na kahit siya ay hindi alam kung saan patungo ang labasan at kakaunti na lamang ang mga demonyo ngayon ang nagtataglay ng kaalaman na kailangan para gumawa ng mga magic circle. Dahil sa napakabihira nito at kakaunti lamang ang mga demonyong makakagawa nito, nagdesisyon si Akira na pagkatapos niyang makapaghiganti kay Mithrai ay pupunta siya sa teritoryo ng mga demonyo at pipilitin silang maglagay ng circle para sa kanya. Para makauwi, sinabi rin ni Akira na dadaan siya sa lugar ng Demon Lord para makapagpatunay siya para kay Knight. Ipinaliwanag naman ni Emilia na nabalitaan niya noon na ang kulay asul na teleportation circle ay dinadala ka sa lugar na gusto mo. Kung maraming tao ang papasok, pipiliin ng circle ang kagustuhan ng isang tao lamang at ililipat ang buong grupo sa lokasyong yun. Sinabi ni Akira na kung totoo yun, kahit sino ay pwedeng hulaan kung saan sila pupunta. Walang pakialam si Emilia kung saan sila pupunta dahil buong tapang niyang sinabi na ayos lang siya basta. Habang kasama niya si Akira, nagulat si Akira noong una pero hindi niya naintindihan ang ibig niyang sabihin. Akala niya sinabi niya yon dahil kapag kasama siya, hindi na siya mag-aalala tungkol sa pagkain. Bago pumasok sa bilog, napapaisip si Akira kung ibabalik kaya siya nito sa kanyang payapang buhay kung hihilingin niya yon. Sandaling sumagi sa isip niya ang ideya pero agad niya itong isinantabi. Kailangan niya munang makapaghiganti kaya hindi pa dapat matupad ang hiling na yon. Pagkatapos pumasok sa bilog, natagpuan ng grupo ang kanilang mga sarili sa harap ng banal na puno. Napatigagal si Emilia at inanunsyo ni Knight na sila ay nasa kontinenteng kagubatan, ang lupain ng mga duwende. Ibig sabihin nito na malayo na ang kanilang narating, pero hindi naman sa tingin ni Akira na masamang lugar ito para mapadpad. Si Emilia naman ay labis na nangamba dahil hindi pa siya handang bumalik. Bigla na lang, kinailangan ni Akira na iligtas siya mula sa pagtama ng isang pana. Sumigaw si Emilia kay Akira habang ginagamit niya ang isang kanay para ipagtanggol ang sarili sa isa pang pana at sumugod sa sumasalakay. Agad siyang lumitaw sa likod ng duwende at binalaan itong huwag gumalaw maliban kung gusto nitong mawala ang ulo niya. Ibinuwal ni Akira si Liam sa lupa kung saan nakilala siya ni Emilia. Ipinaliwanag ni Liam na pumunta lang siya para imbestigahan ang isang kakaibang liwanag at nagulat na makita si Emilia na tinawag niyang traidor ng bansa. Labis na nasindak si Emilia nang ibunyag niya ito at sinabi pa ni Liam na hindi na siya isang prinsesa. Wala na siyang lugar sa kaharian kaya sinabihan niya itong tumakbo na parang duwag. Patuloy niya itong iniinsulto pero hindi na nakapagpigil si Akira at pinatulog niya si Liam. Ipinaliwanag ni Akira na kinamumuhian niya ang mga taong daldal ng daldal tungkol sa mga bagay na hindi naman niya tinatanong at si Emilia. Nagpapasalamat siya sa kanya sa pagtatanggol sa kanya. Sa kasamaang palad, itinuturo ni Akira na huli na siya dahil napaligiran na sila. May mga duwende saan man at biglang lumitaw ang kapatid ni Emilia. Ang pangalan niya ay Kayla Ika at dismayado siyang makitang bumalik si Emilia. Galit pa rin si Kayla Ika kay Emilia dahil sa nangyari noon, kaya ipinapahayag niya na magbabayad si Emilia para sa kanyang mga pagkakamali sa pagkakataong ito. Halata na galit si Kayla Ika sa kanyang kapatid at napagtanto ni Akira na mas malaki ang tensyon sa pagitan nila kaysa sa inaasahan niya. Ipinapakita ng pagbabalik tanaw sa nakaraan ang panahon kung saan pinanood ni Emilia ang kanyang kapatid na pumasok sa laban. Pagsasanay yun laban sa kanyang sariling mga bantay at hindi maiwasan ni Emilia na humanga sa kahangahangang galing ng kanyang kapatid. Naisip ni Emilia na mas kahanga-hanga si Kayla Ika kaysa sa kanya dahil pinapabuti ni Kayla Ika ang kanyang sarili araw-araw. Pinaalalahanan siya ng bantay ni Emilia na bagaman kahanga-hanga si Kayla Ika, si Emilia pa rin ang mamumuno sa bansang elf balang araw. Kalaunan, ipinahayag ni Liam na hindi na niya gustong pakasalan si Emilia. Isang arranged marriage yun kaya sinabi niya rito na kailangan niyang ipaalam ang bagay na yun sa hari. Dumating si Kayla Ika para lalong palalay ng sitwasyon dahil sinabi niya kay Emilia na siya ay isang bagay. Tinawag na anak ng salot. Kalaunan, si Emilia ay inakusahang gumawa ng kasalanang hindi mapapatawad at walang nakinig ng magmakaawa siyang inosente siya. Ang mahalaga lang sa mga gwardya ay siguraduhing hindi maupo si Emilia sa trono dahil nararapat ito kay Kayla Ika.
Balik sa kasalukuyan, sinabi lang ni Emilia sa kanyang kapatid na aalis siya pero ayaw ni Kayla Ika na basta na lang siya umalis. Agad namang ipinagtanggol siya ni Akira sa pagsasabi kay Kayla Ika na kalmein ang sarili pero hindi maintindihan ni Kayla Ika kung bakit niya ipagtatanggol ang isang kriminal. Ipinakilala ni Akira ang kanyang sarili bilang isang mapagkaibigang asasin at ipinaliwanag na si Emilia ay isang taong nakilala niya kamakailan. Idinagdag ni Kayla Ika ang pananakit kay Liam sa listahan ng mga kasalanan na ginawa ni Emilia ngunit ayaw nang makinig si Akira sa kanyang mga salita at gusto niyang malaman kung bakit niya patuloy na iniinsulto si Emilia. Sa sandaling yun, ibinunyag ni Kayla Ika na binigyan siya ni Emilia ng lason na nagkunwaring gamot. Walang sino man ang dapat manakit sa isang maharlika, kahit isa pang maharlika, kaya dapat parusahan si Emilia. Nadismaya ang lahat ng mga gwardya nang marinig ang ginawa na naman ni Emilia pero iginigiit ni Emilia na gamot talaga yon. Walang naniniwala sa kanya at nagpasalamat si Kayla Ika kay Akira dahil naging takas na siya. Sa sandaling yun, may ginawa si Kayla Ika sa kanyang mga mata at binalaan ni Emilia si Akira na huwag tumingin doon. Huli na ang lahat dahil ipinagmalaki ni Kayla Ika na nagamit na niya ang kanyang kakayahang magpahipnotismo. Ang puso ni Akira ay sa kanya na ngayon kaya wala nang kakampi si Emilia. Ipinakita ni Emilia ang kanyang paninindigan sa unang pagkakataon at galit na kinausap ang kanyang kapatid. Ipinag-uutos niya na bawiin ang hipnotismo at humingi agad ng tawad kay Akira. Sabi ni Emilia na mali na kontrolin ang kanyang nararamdaman at sumusobra na si Kayla Ika sa pag-agaw nito sa kanya. Nagulat si Kayla Ika na makita siyang galit sa unang pagkakataon at itinuro niya na hindi pa siya nasigawan ni Emilia ng ganito dati. Biglang natigilan ang dalawang babae nang sabihan sila ni Akira na kumalma dahil hindi naman daw gumana sa kanya ang Bob-ong spell. Hindi pa ito nangyari kay Kayla Ika kaya ipinaliwanag ni Knight na hindi umepekto ang kakayahan sa isang mas mataas ang antas. Ayaw paniwalaan ni Kayla Ika na may mas malakas sa kanya. Pero wala namang pakialam si Akira at gusto lang niyang aminin na pinagbintangan niya ang sarili niyang kapatid. Nagtiwala na si Akira kay Emilia at nagdududa na sasaktan niya ang isang inosenteng tao. Ngunit tumanggi si Kayla Ika at sa halip ay iniutos niya sa lahat ng kanyang mga gwardya na patayin si Akira. Naghanda ang ating bida na si Akira na labanan silang lahat gamit ang kanyang kapangyarihan ng anino, ngunit nailigtas ang kanilang buhay nang dumating ang hari. Gusto malaman ng hari kung ano ang nangyayari at pinatahimik niya ang isang gwardya na nagtangkang sabihin na si Emilia ay nakagawa ng malaking pagkakamali. Gusto niyang marinig mismo mula kay Kayla Ika ngunit nabigla siya. Dapat ay nasa inspection siya at hindi niya inaasahan ang kanyang agarang pagbabalik. Iginigiit ng hari na sumagot siya kaya't nagtanggol ang mga gwardya kay Kayla Ika at itinuro na wala siyang ginawang masama. Sinisisi nila ang lahat kay Emilia pero alam ng hari na ginamit ni Kayla Ika ang hipnotismo sa lahat ng sundalo. Inutusan niya itong alisin agad yun at sinabing ipapataw niya ang parusa nito sa kanya mamaya. Humingi ng paumanhin ng hari kay Akira sa tangkang pag-atake sa kanya ng kanyang anak gamit ang napakaraming bilang ng sundalo, ngunit sinabi rin niya kay Akira na umalis agad. Sinubukang ipaliwanag ni Emilia na iniligtas ni Akira ang kanyang buhay sa pagtulong sa kanya na makalabas sa piitan, ngunit wala itong pakialam sa hari. Anuman ang dahilan, hindi pinapayagan ng ibang lahi na tumapak sa lupa ng mga elves. Napagpasyahan ni Emilia na kung ganoon, sasama na lang siya kay Akira, ngunit ikinagagalit ito ng hari. Siya ang tagapagmana niya gusto man niya o hindi at tungkulin niyang pamunuan ang kaharian balang araw. Sumingit naman si Akira at sinabi na si Emilia ay may sariling pagkatao kaya may karapatan siyang magdesisyon kung ano ang gusto niya. Tinawag naman ng hari si Akira na isang dayuhan at sinabihan siyang huwag makialam. Kinilala ni Akira na isa nga siyang dayuhan, ngunit mas nakakatulong pa nga ito sa kanya. Dahil isa siyang dayuhan, hindi niya kailangang sundin ang mga utos ng hari at nagbabala si Akira na handa siyang gawin ang lahat para ipagtanggol ang pinili ni Emilia. Malinaw itong banta at napansin ng hari ang ginawa ni Akira kay Liam. Halata na talagang gagawin ni Akira ang lahat kaya gulat na hamon siya ng hari sa isang laban. Ang mananalo ang magiging huling magdedesisyon pero idineklara ng hari na si Kilika ang lalaban para sa kanya. Hindi umatras si Akira kahit isang saglit kaya pumunta silang lahat sa lugar ng labanan sa ilalim ng banal na puno. Sa kanilang paglalakbay nagtataka si Akira kung ano ang ibig sabihin ng pagiging anak ng salot.
Sabi sa alamat na kapag ipinanganak ang kambal na hari, isa sa kanila ay hindi kamukha ng kanilang magulang. Ang batang yun ay anak ng salot at walang ibang idudulot kundi kapahamakan sa lupain ng mga elf. Akala ng salot ay isa na lamang itong alamat na matagal nang nawala, ngunit ang pagsilang kay Emilia na may ibang kulay ng buhok at mata sa kanyang mga magulang ay nagpatibay sa paniniwala ng mga tao na hindi ito alamat. Napapapula naman si Akira kapag sinasabi niyang maganda ang mga katangiang yun. Bago magsimula ang laban, nagbabala si Emilia na si Kilika ang pinakamagaling na espada sa mga elf na nabubuhay. Nagulat si Akira na marinig kung gaano hinahangaan ni Emilia ang kanyang masamang kapatid, kaya ipinaliwanag ni Emilia na talagang naging malapit sila. Nasaksihan ni Emilia kung gaano kasipag si Kilika para pagbutihin ang kanyang sarili at mahal pa rin ni Emilia ang kanyang kapatid. Inutusan ng hari si Kilika na patunayan ang kanyang sarili bilang maharlika sa pamamagitan ng laban na ito at nangako siyang mananalo. Naghahanda ang mga mandirigma para sa laban, ngunit nagtataka si Kilika kung talagang iniisip ni Akira na kaya niyang manalo nang hindi hinuhugot ang kanyang espada. Tinitiyak sa kanya ng may kumpiyansang Akira na para rin ito sa kanya dahil ayaw niyang magkamali at baka mapahamak siya. Ginagamit ni Akira ang pagkakataong ito para pasalamatan si Emilia sa pagkapikan kanina para sa kanya noong iniinteroga ng mahigpit ng hari. Nagpapasalamat siya rito, kaya sinasabi niya kay Emilia na malaya na siyang gawin ang kahit anong gusto niya pagkatapos niyang manalo. Nagsimula ang laban at agad na nakita ni Akira kung bakit itinuturing na pinakamagaling si Kilika sa mga elf. Pinapanood ng mabuti ni Nei at itinuro na kahit napakahusay ni Kilika, mas lamang pa rin si Akira. Madali niya itong naitataboy at binabalaan niya si Kilika na sumuko na bago pa siya masaktan. Tumanggi si Kilika na tumayo lang doon habang kinukutya, kaya gumamit siya ng isang nakakatakot na atake. Nagulat si Akira doon pero naiwasan pa rin niya ito at gulat na gulat si Nei na ginamit niya ang pampalakas na elementong hangin. Ipinaliwanag ni Emilia na yun lang ang mahika na kayang gamitin ng kapatid niya, pero ibinuhos niya ang lahat ng lakas niya para magpakahusay dito. Ipinakita ni Kilika ang kahusayan niya sa kontrol, pero naiwasan ito ni Akira at tinanong niya si Kilika kung bakit siya umiiyak. Itinuro ni Kilika na malinaw na nakangiti ang mukha niya, pero alam ni Akira na peke yun. Nagalit si Kilika kaya mas naging agresibo siya sa kanyang mga atake, pero madaling nakapunta si Akira sa likuran niya. Ipinapaliwanag niya sa kanya na mahal pa rin siya ni Emilia kahit na nangyari ang lahat, kaya nakikiusap siya na magkaayos na ang magkapatid. Tumanggi si Kilika at sinabi na hindi niya mapapatawad ang babaeng umagaw ng lahat sa kanya. Sa sumunod niyang atake, bahagyang napaatras si Akira pero nagwawala na siya at nararamdaman na ng lahat sa paligid ang panganib. Inutusan ni Akira si Nei na protektahan si Emilia at unti-unting nawawala si Kilika sa galit. Wala na siyang natitira at lahat yun ay dahil kinuha lahat ng kanyang kapatid na may talento. Ipinakikita ng nakaraan kung gaano kalapit ang magkapatid noon. Hindi gusto ni Emilia ang pagkakaiba niya sa iba, pero laging nariyan si Kilika para sabihin sa kanya kung gaano siya kaganda. Isang araw, sinuri ang mga kakayahan ni Emilia at may natuklasan na kahanga-hanga. Lumalabas na si Emilia ay isang espiritista, tulad ng mga naririnig lang sa mga alamat. Ang isang espiritista ay isang mensahero mula sa mga Diyos na kayang baguhin ang mundo kung ang kanilang mga kapangyarihan ay magising. Siyempre, natuwa ang mga duwende nang marinig ito dahil makakatulong ito ng malaki sa kaharian. Gayunpaman, noong araw na yun, hindi na pinansin ng lahat si Kilika. Dahil dito, ayaw tumigil ni Kilika hanggat hindi niya nababawi ang lahat. Sobra na ang kapangyarihan ni Kilika kaya binigyan ni Liam si Emilia ng bagay para iligtas ang kanyang kapatid. Sa sandaling yun, gulat na gulat ang hari nang makita ang ginagawa ni Emilia. Hinawakan niya ang isang sanga mula sa banal na puno at nagtataglay ito ng mga kapangyarihang naglilinis. Ginamit ang kapangyarihan ng sanga sa lahat at dismayado si Kilika nang makitang nawawala na ang kanyang spell. Masama ito para sa kanya dahil iniisip niyang nawawala na naman ang lahat sa kanya. Akala niya na sinusubukan ni Emilia na kunin ulit ang lahat kaya nawala siya sa sarili. Sa pagkabaliw, sinusubukan ni Liam na ipaliwanag na mali ang lahat ng iniisip niya, ngunit walang saysay. Ang kanyang pinakamalakas na atake ay nailabas na at napagtanto ni Akira na hindi niya ito maiiwasan dahil may mga taong masasaktan sa likuran niya. Sa halip, tinawag niya ang kanyang anino mahika at inutusan itong lamunin ang lahat.
Ito ay labanan sa pagitan ng kanilang mga kakayahan ngunit hindi maganda ang kalalabasan. Ginugol ni Kilika ang buong buhay niya para pagbutihin ang kakayahang ito kaya't naghahari ito sa anino mahika ni Akira. Biglang nagbago ang sitwasyon nang lumakas ng husto ang anino ni Akira. Nagsisimula na siyang manalo sa laban pero malapit na rin niyang burahin si Kilika sa mundo. Ayaw ni Akira na patayin siya kaya binago niya agad ang plano at inutusan ng anino na kainin na lang siya. Sinunod nga siya ng anino at nabalot si Akira sa madilim nitong liwanag. Marami nang nakita si Knight sa buhay niya pero wala siyang ideya kung anong ginawa ni Akira. Akala niya isa itong uri ng pampalakas gamit ang elemento ng anino pero mabilis niyang nalaman na iba ito. Sinubukan ulit ni Kilika umatake pero sa pagkakataong ito, madali siyang naitulak ni Akira habang pati na rin ang pagkawala ng kanyang mahika. Tinukoy ni Akira na parang pakiramdam ni Kilika na walang nakakapansin sa kanya pero sa totoo lang, hindi lang niya pinapansin ang mga taong nakakapansin sa kanya. Natatakot si Kilika na baka pagtawanan siya ng iba matapos matalo, at nasaktan siya nang makita niyang dumiretso si Liam kay Emilia nang mawala ang bisa ng kanyang spell sa kanya. Ipinahayag ni Emilia na hindi naman talaga siya nasapian ni Liam ng spell, pero ayaw maniwala ni Kilika at nagpumilit na parusahan na siya. Nakakagulat na sumabat ang hari at sinabing siya ang dapat pinarusahan. Ipinapaliwanag niya na walang kinuha si Emilia kay Kilika dahil siya talaga ang kumuha. Hindi maintindihan ni Kilika kaya ibinubunyag ng hari ang nakakatakot na katotohanan. Itinago niya ang tunay na alaala ni Kilika mula sa kanya kaya inaalis na niya ngayon ang kanyang kakayahang makalimot para ipakita sa kanya ang lahat. Ipinapakita ng nakaraan na sabik si Kilika na magsanay at maging mas malakas gaya ng dati. Pumupunta siya ng mas malalim at mas malalim pa sa mga piitan sa pag-asang makalaban ng mas malalakas na halimaw. Ngunit isang araw ipinaliwanag ng isang misteryosong tao na hindi niya makakayanang magpatuloy na maging mas malakas sa ganoong paraan at mayroon siyang mas magandang ideya. Binigyan niya si Kilika ng isang bagay at ipinaliwanag na magagamit niya ito para tawagin ang mga halimaw na perpekto para sa pagpapalakas. Sinubukan itong gamitin ni Kilika ngunit ang mga halimaw na lumabas ay napakalakas. Sinubukan niyang tumakbo ngunit sumunod lang sa kanya ang halimaw. Ang mga halimaw sa labyrinth ay karaniwang hindi nakakalabas ngunit sa hindi malamang dahilan, nakalabas ang mga ito. Ayaw niyang makapanakit ang mga ito ng ibang tao kaya nagpasya si Kilika na kailangan niyang pigilan ang mga ito dito. Sinimulan ni Kilika na labanan ang bawat isa sa kanila ngunit dumating si Liam pagkatapos at nagbabala. Tumakbo para iligtas ang kanyang buhay. Gusto lang ni Liam na protektahan siya pero isa sa mga halimaw ang kumuha ng buhay niya. Namatay talaga si Liam noong araw na yun at nangyari yun sa mismong harapan ni Kilika. Halos nawasak ang isipan ni Kilika dahil sa pagkakasala mula sa araw na yun kaya naramdaman ng hari na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang kalimutan niya ang lahat. Pagkatapos ng lahat ng yun, si Emilia ang siyang nakapagligtas. Ginamit niya ang kanyang kahangahangang kakayahan sa mahika at lumikha ng dalawang kasanayang mahika. Ang isa ay grabidad at ang isa pa ay pagbuhay muli. Pagkatapos ay nagawang buhayin muli ni Emilia si Liam. Para hindi makaramdam ng pagkasala si Kilika, nagpa siya ang hari na panatilihin ang kanyang mahika sa kanya, pero nangangahulugan din ito na kailangan pang gumawa ng ibang hakbang. Sa pananaw ni Kilika, parang tinalikuran siya ng lahat, pero ang totoo, nilayo lang nila ang kanilang sarili para hindi niya malaman ang katotohanan. Hindi rin naiiba ang hari dahil dumistansya rin siya. Alam niya na kung mapatunayan ni Kilika na karapat-dapat siya sa kanyang laban kay Akira, makakaangat siya ng kanyang ulo kahit hindi umaasa sa kanyang mahikang kasanayan. Gusto ng hari na magkaroon siya ng kumpiyansang babalikan bago niya ibunyag ang katotohanan. Sa kanya, napagtanto ni Akira na ginamit lamang siya at ipinaliwanag ng hari na dahil mas malakas si Akira kaysa sa inaasahan niya, kinailangan niyang ihayag ang katotohanan sa paraang hindi niya binalak. Tungkol naman kay Liam, gusto lang niyang paghiwalayin ang magkapatid bago lumala pa ang kanilang pagkamuhi. Kaya niya tinulungan si Kilika na itapon si Emilia at nagulat si Kilika na nagawa niya ang lahat ng hindi kontrolado ng kanyang mahika. Lumalabas na nahulog ang isang dahon mula sa banal na puno sa katawan ni Liam habang binubuhay muli si Emilia kaya hindi siya tinatablan ng kanyang kakayahan na magpaamo. Lumabas si Liam na may sarili niyang katotohanan habang ibinubunyag niya na nadala lang siya sa walang tigil na pagsisikap ni Kilika na pagbutihin ang sarili. Hindi niya kayang pigilan ito kaya humihingi siya ng tawad sa kanyang pagkukulang.
Nagsisimulang maluha si Kilika nang sa wakas ay napagtanto niya na napagkamalan niya ang lahat ng kanilang kabutihan bilang pagpapabeya. Pagkatapos ay sinisi niya ang lahat sa kanyang kapatid na babae na siyang nag-ayos ng lahat ng kanyang sinira. Sobrang nalulungkot siya sa kanyang sarili pero pinipigilan siya ni Emilia na tuluyang mawalan ng pag-asa at ipinapaliwanag kung gaano siya kahanga-hanga. Ipinaalala niya kay Kilika kung gaano talaga siya kabait at mapag-alaga at sinabi niya sa kanyang kapatid na magtiwala sa kanya dahil naalala niya ang lahat. Nagkabati rin sa wakas ang dalawang magkapatid habang humihingi ng paumanhin si Kilika at ginagamot ang kanyang mga sugat. Kalaunan, kinilala ng hari na nanalo si Akira sa laban kaya ipinagdiwang niya ito. Gusto lamang tiyakin ni Akira na malaya si Emilia na gawin ang gusto niya kaya kinumpirma ng hari na tutupad siya sa kanyang salita. Sinabi ng hari na malaya na siya kaya ipinaliwanag ni Akira na ang kanilang unang pupuntahan ay ang kontinente ng mga taong hayop. Ayon kay Knight, perpektong lugar daw ito para ipagawa ang mga armas at mayroon siyang ideya. Pagkatapos, sinabi ni Emilia kay Akira na gamitin niya ang tunay niyang pangalan. Karaniwan, tinatawag lang siya nito na, ikaw, o, ito, pero nasabi na niya ang pangalan niya minsan bago ang laban. Gusto niyang sabihin niya ulit ito kaya ginawa naman ni Akira. Nagustuhan niya ito kaya pinasabi niya pa ito ng ilang beses. Pagkatapos ng mga 5 beses, nasiyahan na si Emilia pero tinawag lang siya ni Akira na weirdo. Nangako si Emilia na pupunta siya kung saan man siya pumunta at sinabi niya na magkasama sila habang buhay. Tinawag ni Akira ang kanyang kaibigan, sinasabing ayos lang sa kanya pero mabilis niyang itinama ang sarili at tinawag ito sa tunay nitong pangalan. Pinapanood lang ni Knight sa malapit at hindi siya makapaniwala na parang mga bata kung umasta ang dalawa. Sa ibang lugar naman, nakita natin ang ibang mga bayani na nasa isang bangka. Sinubukan nilang maghintay kay Akira pero hindi na talaga sila makapaghintay pa. Lahat sila ay higit na sa antas ng mga halimaw sa Yamato at kailangan nilang humanap ng paraan para patuloy na lumakas. Nakita natin na sumama rin si Gilles sa kanila at itinuro niya na lahat ay mas lumakas kaya kakailanganin nila ng mas magagandang armas. Ito ang susunod na hakbang bago labanan ang Demon Lord at ang pinakamagandang lugar para ipa-upgrade ang kanilang mga armas ay ang kontinente ng Beast Folk. Nagpaalam si Emilia sa kanyang kapatid bago sila umalis at sinabihan ni Liam si Akira na alagaan ito. Pinuna ni Akira si Liam sa pagsasabing alam ng lahat ang nararamdaman niya para kay Kilika at sinabi niyang nasa kamay na ni Kilika ang desisyon. Inutusan ng hari ang ilang sundalo na samahan ang ating mga bayani sa daungan dahil may mga nagaganap na pagdukot sa baybayin kamakailan. Kagagaling lamang ng hari mula sa pag-inspeksyon sa isyong ito ngunit itinuro ni Emilia na si Akira ay talagang malakas kaya alam niyang poprotektahan siya nito. Hindi maiwasan ng hari na mag-alala dahil ama siya at sinabi niyang sasama pa siya kung kaya niya. Sabi ng iba na sila na lang ang sasama sa halip niya pero tinanggihan ni Akira ang lahat ng alok nila para tumulong. Pagkaalis nila, iniisip ni Akira kung bakit tahimik si Knight noong kasama nila ang hari ng mga elf. Ipinaliwanag ni Knight na kakaunti lang ang may gusto sa mga demonyo at halimaw. Ayaw niyang magdulot ng problema kay Akira kaya nagpigil lang siya. Ipinapalagay ni Akira na binabantayan ng haring demonyo si Knight kaya hinuhulaan niya na ang demonyo. Magagalit ang hari kung sobra ang kilos ng kabalyero. Kinukumpirma ng kabalyero na konektado pa rin ang kanyang mga mata at tainga sa demonyong Panginoon pero hindi nito sinasabi sa kabalyero kung ano ang gagawin. Pinapaalala ng kabalyero kay Akira na siya ay naglilingkod na sa kanya ngayon at wala siyang balak na traidorin siya. Ayaw ni Akira na may mangyari masama sa kanyang pusa kaya sinasabi niya kay kabalyero na kung sakaling maglaban sila laban sa kanyang dating amo, gusto niyang kumampi si kabalyero sa demonyong Panginoon. Sabi ng kabalyero na magdedesisyon na lamang siya kapag dumating ang oras na iyon pero sinsero ang demonyong Panginoon sa kanyang kahilingan na makilala si Akira. Iniisip ni Emilia na gustong makipagkaibigan ng Demon Lord kay Akira dahil kahanga-hanga siya sa huling laban. Sumasang-ayon si Knight dahil siguradong napukaw ng ginawa ni Akira sa huling laban ang interes ng Demon Lord. Walang ibang nakakagamit ng mahika ng anino at nagpakita si Akira ng kamanghamanghang kontrol nang natakpan niya ang sarili niya dito. Hindi rin sigurado si Akira kung paano niya nagawa yun dahil nangyari yun sa gitna ng laban at sinusubukan lang niyang pigilan na kainin nito si Kilika. Sa sandaling yun, may napansin ang detect presence skill ni Akira. May lumitaw na mga bandido at mayroon silang bihag.
Pinagbantaan nilang sasaktan ng bihag kapag hindi nagpagapos ang grupo ni Akira, pero nagulat ang mga bandido nang malaman nilang si Emilia pala ang prinsesa ng elf. Nakahuli sila ng malaking isda kaya inaasahan nilang matutuwa ang isa sa mga mamimili nila. Sa kasamaang palad para sa mga ito, nagtago si Akira at agad silang pinuksa. Ginagamit ng ating mga bayani ang sariling lubid ng mga bandido para gapyusan sila at pinalaya nila ang babae. Gram ang pangalan ng mamimili at ipinapalagay ni Akira na siya ang nag-uutos sa mga bandido na gawin ang lahat ng mga pagdukot. Kinumpirma ito ng mga bandido at ipinaliwanag na si Gram ay isang maharlika sa Uruk, ang pinakamalaking bansa sa kontinente ng mga taong hayop. Inutusan ni Akira ang mga sundalo na ibalik ang mga bandido sa kaharian pero may utos silang samahan ang prinsesa. Malapit lang naman ang daungan kaya tiniyak ni Akira na ayos lang sila. Di nagtagal, nakita natin ang ating mga bayani sa isang barko kung saan sinabi ni Akira na gusto pa niyang tumaas ng level. Hindi makapaniwala si Emilia na gusto pa niyang lumakas pero pakiramdam ni Akira na malayo pa siya. Malakas na nga siya pero sabi niya, walang masama kung sisiguraduhin niyang makakaganti siya kay Mithray. Ipinaliwanag ni Knight na ang lungsod Pantalan ay may labirint at mapapataas ni Akira ang kanyang antas doon. Gayunpaman, aabuti ng ilang araw bago makarating doon kaya ang maaari lamang nilang gawin ay magpahinga at mag-enjoy sa biyahe. Ito ang unang pagkakataon ni Emilia na maglakbay sa barko at masaya siya na makasama ang ating bida. Sabik siyang makita ang lahat ng magagandang bituin sa gabi kasama si Akira pero abala ang ating binata sa pagbabasa ng libro. Akala ni Emilia ay magkasama silang nagbabakasyon, ngunit mas interesado si Akira na pagbutihin ang kanyang sarili. Sinabi niya na ang hari ay napakabait na tao dahil gusto niyang bigyan si Akira ng pamamaalam. Regalo, humiling si Akira ng ilang aklat kaya binigyan siya ng hari mula sa kanyang maharlikang aklatan. Naiinis si Emilia kaya tinawag niya sina Akira at ang kanyang ama na mga walang modo, pero walang isa man sa kanyang mga salita ang napansin ni Akira. Ilang sandali pa, dumating ang grupo sa Brute, ang kontinente ng mga taong hayop. Lubha pa ring naiinis si Emilia dahil ginugol ni Akira ang buong biyahe sa pagbabasa. Sa daungan, napansin ni Akira na lahat ng mabigat na trabaho ay ginagawa ng mga tao. Pagpasok nila sa lungsod, sinabihan ng isang grupo ng taong hayop si Akira na iwanan ng elf at umalis. Ang mga lalaking ito ay nagpapakita ng tapang kapag hindi nakikinig si Akira at itinuturo nila na walang laban ang isang hamak na tao laban sa mga nilalang hayop na tulad nila. Mabilis na natanto ni Akira na minamaliit ang mga tao dito kaya kailangan niyang turuan ang mga lalaking ito ng leksyon. Balak pa sana siyang patumbahin ng mga nilalang hayop pero huli na dahil nagamit na ni Akira ang kanyang mahika ng anino. Sa kabutihang palad, nagpakita ng awa si Akira dahil binulag lamang niya sila ng panandalian. Natatakpan ng anino niya ang kanilang mga mata kaya kalmadong sinabi ni Akira sa kanyang grupo na pwede na silang dumaan. Hindi man lang malaman ni Emilia kung ano ang nangyari at nagulat si Akira na hindi rin niya nakita ang kakayahan niya. Alam ni Akira na kaya niyang burahin ang mga taong yun sa mundo pero ayaw niyang magdulot ng gulo agad pagdating niya. Habang naglalakad sila sa syudad napansin ni Emilia na takot ang lahat kay Knight. Ipinapaliwanag ni Knight na sa kontinenteng ito kinatatakutan at kinamumuhian ang mga itim na pusa. Pagkatapos ng hapunan tiningnan ni Emilia ang kanilang tulugan at napagtanto niya na sapat na ang isang kama. Walang kamalay-malay na itinuro ni Akira na dalawa naman ang kama nila kaya dapat gamitin nilang pareho. Mas magaling si Knight sa pag-obserba ng sitwasyon kaya sinasabi niya sa iba na aalis muna siya pansamantala. Hindi maintindihan ni Akira kung bakit pero nagpapasalamat si Emilia sa kanilang kaibigang pusa sa pag-alis. Nagpunta si Emilia para maligo at pagbalik niya, nakatulog na si Akira. Halata na pagod siya pagkatapos ng mahabang biyahe kaya sinabi niya sa kanya na matulog ng mahimbing. Pero hindi naman talaga tulog si Akira at iniisip niya na imposibleng makatulog sa ganitong kalagayan. Bumalik si Knight kinabukasan at natutuwa siya na mukhang nasiyahan si Akira kagabi. Nagulat si Akira dahil hindi niya napansin na katabi niya palang matulog si Emilia. Pero may mas importanteng bagay na gustong pag-usapan si Knight. Sinabi niya sa dalawa na magbihis dahil may bisitang darating. Ang bisitang ito ay isang panday na nagngangalang Crow at kinuhanan siya ng serbisyo ni Knight noong nakaraang gabi. Sabi ni Crow na ipinatawag siya ni Knight, ang bangungot ng Adlia, kaya wala siyang nagawa kundi pumunta.
Ipinaliwanag ni Knight na ang buong dahilan kaya niya iminungkahi na pumunta sila sa kontinenteng ito ay para kay Crow dahil siya ang pinakamagaling na panday sa mundo. Ipinakita ni Akira kay Crow ang kanyang espada kaya nagsimula ng magtrabaho si Crow. Sinasabi ng kanyang galing sa paglutas na labis itong nagamit ni Akira sa dakilang labyrinth ng Kentonan at nagulat si Emilia na nalaman niya yun sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa espada. Gusto lang malaman ni Akira kung maaari niya itong ayusin at tiniyak ni Crow na kaya niya. Gayunpaman, mangyayari lamang yun kung mayroon siyang sapat na budget at tamang materyales. Tiniyak ni Akira kay Crow na makukuha niya ang anumang kailangan niya at humiling din siya ng 20 gamit na panudla para sa mga assassin. Nagulat si Crow na malaman na isa palang assassin si Akira dahil kahit nakikita niya kung gaano ito kagaling, sinabi niyang tila walang gaanong karanasan si Akira. Dahil dito, nagdududa si Crow kung magagamit ba ni Akira ng maayos ang mga sandatang gagawin niya. Nasaktan si Emilia para kay Akira pero medyo sang-ayon si Akira sa kanya. Ipinunto ni Knight na may alam si Crow sa labanan dahil bagaman panday siya ngayon, dating miyembro siya ng grupo ng Huling Bayani. Nakakagulat ito sa ating mga bayani pero ayaw pag-usapan ni Crow yun. Binigyan na lamang niya si Akira ng listahan ng mga materyales na kailangan niya para kumpunihin ang espada at gawin ang mga kagamitang hiniling niya. Nakasulat din doon kung magkano ang lahat at umalis si Crow dala ang espada ni Akira. Inamin ni Knight na medyo malamig na tao si Crow pero tiniyak niya kay Akira na ito ang pinakamagaling na panday bakal na buhay. Mapagkakatiwalaan din siya at walang mas hihigit na taong mapagkakatiwalaan ang kanyang espada. Kailangan alamin ni Akira kung paano makakakuha ng pera at mga materyales kaya iminungkahi ni Knight na manghuli sila ng mga halimaw sa loob ng labyrinth. Maglalaglag ng mga materyales ang mga halimaw at pwede nilang ibenta ang hindi nila kailangan. Sinabi ni Akira na perpekto ito dahil sabay pa siyang makakapag-level up. Malapit ang labyrinth ng Brute pero mayroon silang limitasyon sa pagpasok batay sa adventurer rango. Hinihiling ni Jesta at Emilia na magpaalam na umalis muna. Gusto niyang kausapin si Crow tungkol sa isang bagay kaya pumayag si Akira. Sinabi niya kay Knight na bantayan siya at sinabi ni Akira na magre-research muna siya bago pumunta sa Labor Into. Pagkaalis ng pusa, nakita natin na ginugol ni Akira ang gabi kasama si Emilia dahil alam niya na gusto ring kausapin ni Knight si Crow. Sa pandayan, ipinunto ni Emilia kay Crow na nabigo ang nakaraang grupo ng bayani na talunin ng demonyong Panginoon. Ayon sa narinig niya, ang bayani lamang at isang taong hayop ang nakabalik na buhay. Kinumpirma ito ni Crow habang ipinapaliwanag niya na mayroon silang elf sa kanilang grupo na hindi nakaligtas. Handa na si Crow na pag-alitan siya dahil sa pag-iwan sa kasamahan pero hindi yun ang pakay ni Emilia. Ipinunto niya na ang pagbabalik nilang dalawa ng buhay ay nangangahulugan na talagang malakas sila. Gusto rin ni Emilia na maging malakas kaya't hiniling niya kay Crow na turuan siyang lumaban. Malamig na tumanggi si Crow at ipinaliwanag na nangako siyang hindi na kailanman kukuha ng isa pang disipulo. Sinubukan na niya dati pero wala ni isa man sa kanila ang napatunayang may kakayahan. Lahat sila ay tumakas o sumuko na lang. Nangako si Emilia na hindi tatakbo o masisira kaya't pakiusap niya na turuan siya nito. Gusto niyang manatili sa tabi ni Akira habang buhay ngunit napakalaki ng agwat sa pagitan ng kanyang lakas at sa kanya. Alam ni Emilia na hindi maaaring manatili ang mga bagay sa ganitong paraan kaya kailangan niyang lumakas. Ibinaling ni Crow ang kanyang atensyon sa bangungot ng Adlia at itinuro niya na ang kanilang kasunduan ay para lamang ayusin at magpanday ng mga armas. Sabi ni Knight na hindi nagbago ang kanilang kasunduan ngunit hindi kontrolado ng mga lalaki kung anong pipiliin gawin ni Emilia. May isa pang sasabihin si Knight at sinabi niya kay Crow na huwag na siyang tawaging bangungot ng Adlia. Ito ay nagpatawa lamang kay Crow at pinaalala niya kay Knight na siya ang simbolo ng takot. Ibinunyag niya na si Knight ang siyang nagdulot ng labis na sindak sa lahat ng mga taong hayop sa kontinenteng ito kaya tinawag niya itong bangungot ng Adlia muli. Siyempre, gustong malaman ni Emilia kung ano ang nangyayari kaya ipinaliwanag ni Knight na ang lahat ng ito ay nangyari isang siglo na ang nakaraan. Ang Adlia noon ay ang pinakamaunlad na lungsod sa lupain kaya inutusan ng Panginoon ng demonyo si Knight sa isang misyon na puntiryahin ang bayan. Ito ay bilang tugon sa kanilang pagsalakay sa teritoryo ng mga demonyo at si Knight ay kailangan lamang magbigay ng babala sa kanilang mga pinuno. Sa kasamaang palad,
hinayaan ni Knight na manaig ang kanyang demonyong likas at humantong siya sa pagdudulot ng mas malaking pinsala kaysa sa kanyang binalak. Ang kanilang pagganti ay lalo lamang nagpagalit sa kanya at ang demonyong panig ni Knight ay nagpakawala ng napakalakas na kapangyarihan. Dahil sa pagkawasak at pagpatay, nawala si Knight sa sarili kahit wala ng dahilan para lumayo pa. Mula ng araw na yon, sinimulan ng mga taong hayop na tawagin si Knight na bangungot ng Adlia at ang mga itim na pusa ay naging sanhi ng takot. Nakikinig si Akira sa malapit at ipinapaalala niya kay Knight na konektado ang kanilang isipan. Malinaw na gusto lamang ni Knight na marinig niya pero nakukonsensya si Akira dahil alam na niya ito. Si Knight ay may magulong nakaraan. Pagkatapos ay pinaalala ni Knight sa kanyang mga kaibigan kung paano niya sinabi na mas mabuti pang tapusin na lang ang kanyang buhay. Ibinunyag niya na ang ginawa niya sa Adlia ang siyang dahilan kung bakit niya nadama ang ganito. Iba na ang nararamdaman ni Knight ngayon dahil naglilingkod siya sa kanyang Panginoong si Akira. Habang nasa tabi siya ni Akira, kampante si Knight na hindi na mauulit ang nangyari noon. Mukhang hindi kumbinsido si Crow na nagbagong buhay na si Knight at naiintindihan nito ni Knight. Alam niyang hindi siya karapat-dapat pagkatiwalaan at hinahayaan pa niyang pag-alitan siya ni Crow ng husto. Gaya ng gusto niya. Gayunpaman, sinabi niya kay Crow na ang bago niyang pangalan ay Knight. Ngayong siya ay pamilyar na ni Akira, nakahanap si Knight ng bagong layunin at hindi na niya muling iaalay ang kanyang buhay. Hindi naman nagalit si Crow at ipinaliwanag niya na wala siyang sama ng loob kay Knight. Pero sinabi niya na hindi lang nagtapos kung saan huminto si Knight ang kwento noong unang panahon. Pagkatapos ng madugong pangyayari na kinasangkutan ni Knight, isang alaala ang itinayo. Pinuntahan ito ni Knight dahil labis siyang ginugulo ng mga nangyari, pero nakita niya na mayroon ding nagluluksa roon. Ito si Crow at nagtataka si Crow kung hindi pa ba nasisiyahan ang bangungot ni Adlia sa pinsalang nagawa na niya. Nagulat si Knight dahil napagtanto niyang nakita na niya si Crow noon. Una silang nagkita nang maglaban sila sa kastilyo ng demonyo at si Crow ang taong hayop na nakatakas. Binigyan ni Knight si Crow ng pagkakataong wakasan ang kanyang buhay para makaganti siya ngunit tinanggihan ni Crow ang alok. Itinuro niya na si Knight ay kasangkapan lamang ng Panginoon ng demonyo at ang pagsisi kay Knight ay parang pagsisi sa isang espada o sibat. Ibinunyag ni Crow na hindi si Knight o ang Panginoon ng demonyo ang nagtapos sa buhay ng kanyang kapatid na babae. Buhay. Sinusubukan niyang tulungan ng mga taong naipit sa mga guho pagkatapos umalis ang gabi nang mangyari ang hindi magandang pangyayari. Isang maharlika ay nagmamadaling umalis sa lungsod dahil sa takot na babalik ang gabi. Sinubukan pigilan ng kapatid ni Crow ang maharlika para maisakay din niya ang iba, ngunit ikinagalit lang ito ng maharlika. Ang mahalaga lang sa maharlika ay mailigtas ang kanyang sarili kaya wala siyang pag-aalinlangang tinapos ang buhay ng mga nasa daan niya. Humagulgol si Crow sa harap ng alaala habang napupuno ng galit ang buo niyang katawan. Ibinunyag niya na ang taong nagwakas ng buhay ng kanyang kapatid, ang mismong target ng kanyang paghihiganti, ay ang Mahari na pinangalanang Graham Cluster. Nagtataka si Amelia kung nakaganti na ba siya pero hindi pa si Crow. Pinigilan ni Crow ang sarili niya dahil alam niyang hindi gugustuhin ng kanyang maamong kapatid na babae na tahakin niya ang landas na yun. Nakukonsensya si Amelia pero sinabi ni Crow na hindi niya kailangan ang awa niya. Sinabi niya na nangyari ang lahat ng ito 100 taon na ang nakalipas, pero hindi naman siya inaawaan ni Amelia. Naaawa lang siya sa kapatid niya dahil ginagamit siya ni Crow bilang dahilan para sa sarili niyang kaduwagan. Sinabi ni Amelia na inimbento lang niya ang nararamdaman ng kanyang kapatid at sinabi sa sarili niya na ginagalang niya sila. Sa totoo lang, sinasabi ni Amelia na tumatakbo lang si Crow palayo sa mundo at sa kanyang sarili. Muling nagpakita ng emosyon si Crow nang magalit siya at tinanong niya kung bakit sa tingin ni Amelia ay kaya niya siyang kausapin sa ganitong paraan. Ipinaliwanag ni Amelia na dahil nakagawa rin siya ng katulad nito. Tinalikuran niya ang kanyang sarili at sinabi na ginagawa niya yun para sa kanyang kapatid. Mabuti na lang at sa kaso niya, nagawa ni Akira na imulat ang kanyang mga mata upang makita kung gaano siya nagkamali. Mas malungkot ang tono ni Crow kaya hiniling na lang niya kay Amelia na umalis muna. Sa ibang lugar, iniisip ni Akira kung paano sinabi ni Knight na limitado ang labyrinth. Nakabatay ito sa ranggo ng adventurer ng isang tao, pero nagpasya si Akira na gagamitin na lang niya ang tagong presensya para makapasok. Sa sandaling yun, isang malaking pagsabog ang nangyari at nakita ito mula sa malayo.
Isang hukbo ng mga demonyo ang biglang lumitaw at nagsimula silang katayin ng lahat ng tao sa lungsod. Dumating si Amelia sa tamang oras para sagipin ang ilang tao gamit ang kanyang mahika ng grabidad at pinapante niya si Knight para tulungan ang iba pang mga mamamayan. Ang kanyang mahika ay napakalakas habang nilalabanan niya ang hukbo at sinabi niya kay Knight na iligtas ang lahat. Sa ligtas na lugar, sa sandaling yun, may isang mahiwagang boses na nagsasabing naaalala niya ang kanyang mahika. Ang lalaking ito ay nakasakay sa isang malaking halimaw at binati niya ang prinsesa ng mga elf. Labis na nasindak si Amelia nang matanto niya na ang lalaking ito ang siyang nanloko sa kanyang kapatid. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Orem at inihayag niya na sinabi sa kanya ng demonyong Panginoon na iligtas lamang si Amelia. Alam ni Orem na kaya niyang gumamit ng malakas na mahika ngunit kailangan niyang umayos kaya't nagpatawag pa siya ng mas maraming demonyo gamit ang kanyang plauta. Sa ibang lugar, nililipol ni Akira ang ilang demonyo at pinapaliwanag niya kay Knight kung ano ang nangyayari. Humihingi na lamang ng tawad si Knight nang ibunyag niyang dinukot si Amelia. Galit na galit si Akira at ipinaliwanag ni Knight na dinala ng demonyong responsable sa pag-atake si Amelia sa labyrinth. Papunta na roon si Knight at nagmadali rin si Akira. Pagdating ni Akira, nakakita siya ng espada sa lupa at ginamit niya ito para agad na puksain ang isang demonyo. Maraming demonyo sa paligid kaya kailangan niyang patumbahin ang isa pa. Dumating si Knight at humingi ng tawad dahil hinayaan niyang makuha si Amelia pero mas nag-aalala si Akira sa pagpuksa sa lahat ng demonyo. Sabi ni Knight, napakaraming demonyo pero walang pakialam si Akira. Gulat na gulat si Knight nang sabihin niyang gagawin niya ang lahat para makuha si Amelia at binabalaan si Knight na lumayo na hanggat maaari. Lumipad palayo si Knight at ginamit ni Akira ang kanyang mahika ng anino. Ngayon, iba ito sa mga nagdaan dahil inilabas niya ang kanyang atake na tinatawag na Shadow Hell. Dahil dito, sumabog ang kanyang mahika ng anino mula sa lupa at tinakpan ang lungsod sa kadiliman nito. Mukhang isang hindi mapigil ang hayop, pero hinahanap ng kanyang atake ang mga demonyo para lamunin. Sumisigaw ng malakas si Akira habang labis siyang nahihirapan sa kapangyarihang ito, ngunit ayaw niyang sumuko. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng ganito katinding emosyon, at alam niyang hindi niya ito mararamdaman kung namuhay lamang siya sa dati niyang mundo. Ang galit na sumasakop sa kanya ay nagpatanto kay Akira ng isang bagay. Isang bagay na hindi niya akalaing mararamdaman niya, at iyon ay mayroon na siyang taong mahalaga maliban sa kanyang pamilya. Sinabi niyang si Amelia ang taong yun, ngunit wala nang natitirang lakas sa katawan ni Akira. Natapos ang atake ni Akira matapos niyang ubusin ang bawat butil ng lakas na mayroon siya at siya'y bumagsak sa lupa. Salamat sa panunood ng aking pagbubuod. Siguraduhin i-like ang video.